Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1541 hanggang 1560. Kabanata 1541. Pacing Tony's tila malumanay na mga salita na kasabay ng pagbabanta. Ang buong katawan ni Parker ay naging kasing higpit ng bowstring. Itinuloy ng mga Alvarado ang prinsipyo ng mababang operasyon sa loob ng maraming henerasyon. Ito rin ang pinakamalaking dahilan kung bakit na ipagpatuloy ng mga Alvarado ang kanilang angkan hanggang ngayon. Bagaman sa kanyang henerasyon, ang pamilya ay kailangang magpadala ng ilang mga bata sa uring manggagawa upang itulak ang pagbabago, susundin pa rin nila ang mga patakaran anuman ang pagdating sa Swallow Capital o sa mga Alvarados mismo. Dahil sa pangmatagalang kapayapaan, unti-unting binaliwala ni Parker ang sensitibong katangian ng kanyang pagkakakilanlan. Naging mas matapang siya at mas casual sa kanyang mannerism. Tinawagan nga niya ang kapatid niya kagabi, pero para lang ipaalala sa kanya na huwag makipag-away kay Jasper. Nasa system siya, kaya alam na alam ni Parker kung gaano pinahahalagahan ng mga nakatataas si Jasper at ang kahalagahan na inilagay nila sa ginagawa ngayon ni Jasper. Masasabing sino mang nakipag-away kay Jasper o kahit na hamarang sa kanya sa puntong ito ay walang alinlangan na magiging hadlang sa Swallow Capital mismo. Sa bansa, ano ang mangyayari sa mga tao o pamilya na itinuturing ng Swallow Capital na mga hadlang? Napakasimple. Mawawala sila. Novel drama. Salamat sa pagpapaalala sa akin, sir. Mas pagtutuunan ko ng pansin ito, sabi ni Parker. Tumango si Tony. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, bumalik ka sa trabaho. Sa sandaling bumalik si Parker sa kanyang computer, isang tao sa conference room ang biglang sumigaw. Ang JW Foundation ay naglunsad ng isang buong sukat na pag-atake laban sa Lehman Investment Bank. Nang marinig niya ito ay natigilan si Parker. Pagkatapos, binilisan niya at nagmadaling pumunta sa kanyang computer. Sabay titig ni Tony sa screen ng computer. Sa sandaling ito, ang stock ng Lehman Investment Bank sa Dow Jones Index Market ay nakakaranas ng hindi pa naganap na pagkasumpungin. Ang mga unang palatandaan ng isang pababang trend ay makikita. Ito ay tulad ng isang kulog na lubhang durog sa presyo ng stock ng Lehman Investment Bank mula mismo sa itaas. Ang linyang ito na dumiretso pababa ay halos tumakbo sa buong screen ng computer. Ang window ng data ng transaksyon sa kanan ay ganap na inookupahan ng mga napakaraming order sa pagbebenta. Oh my God, nagbibiro ka siguro. Ang hindi mabilang na mga mamumuhunan sa buong mundo ay dumaing mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso halos sabay-sabay. Kung hindi nila alam na imposible ang ganoong bagay, iisipin nila na ito ay pekeng data na sadyang itinakda ng simulation software. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay totoo, at ito ay nangyayari ngayon. Sa sentro ng kalakalan sa lungsod ng Norites, ang buong sentro ng kalakalan ay nakikibahagi sa maapoy na pagkilos. Sugpuin ang lahat ng mga buy-in order. Ibaba mo ang lahat ng iyong makakaya. Huwag kang magpahinga. Hinubad na ni Jake ang jacket niya. Sa sandaling ito, itinaas niya ang kanyang manggas at binuksan ang ilang mga butones sa kanyang kamiseta. Ang buong trading center ay nakatakda sa isang pare-parehong temperatura na 24 degrees Celsius sa pamamagitan ng central air conditioning, ngunit naramdaman ni Jake na para siyang nasusunog. Napalingon si Jake at sinigawan ang Intelligence Collection Team, mahigpit na subaybayan ang lahat ng dynamic na data at bantayan ang Quantum Fund. Kung may anumang kaguluhan, agad na iulat ito ng mabilis hanggat maaari. Sa gitna ng trading hall, nakatitig si Jasper sa kumpletong listahan ng data ng transaksyon. Mayroong hindi mabilang na dami ng pagpuno at muling pagsasaayos ng datos sa kanyang isipan. Sa wakas, ginabayan nila siya sa pinakamahalagang linya. Sa loob ng 3 minuto, matagumpay naming natamba ang 60 bilyong US dollar market value ng Lehman Investment Bank. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Lehman Investment Bank ay isa sa mga pangunahing stock ng Dow Jones Index.
Ang pagbaba nito ay nagdulot ng serye ng pagkasindek at pagtakas. Pagkatapos ng strike na iyon, bumaba ng 60 puntos ang Dow Jones Index. Tumabi si Buzz kay Jasper, tuwang-tuwa na nag-uulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1542. Supilan muli ang mga ito at patuloy na ibagsak ang 40 bilyong US dollar market value ng Lehman sa susunod na 2 minuto. Then trap it at the limit, mataimtim na sabi ni Jasper. Oo, tugon naman ni Buzz at agad na binigay ang utos ni Jasper sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, ang mga sentro sa Waterhoof City at Harbor City ay sabay-sabay na nagsagawa ng mga utos ni Jasper. Sa ilalim ng operasyon ng 3 koponan mula sa iba't ibang mga sentro ng kalakalan, isang malaking bilang ng mga pondo ang nakarating sa server ng Securities Center sa Estados Unidos sa pinakamaikling panahon sa pamamagitan ng optical cable signal. Pagkatapos nito, naproseso ang data. 10 bilyong dolyar ang marubdob na nagbanggaan sa sandaling ito. Ang lahat ng pag-atake ng JW Foundation ng walang babala ay nagdulot ng kaguluhan sa buong stock market ng Estados Unidos. Sa ilalim ng convergence ng mga pangyayari, ang trading center ng Quantum Fund ay naging napakagulo. Hinubad ni Rogers ang kanyang necktie at malamig na tumingin sa patuloy na nagre-refresh ng data stream sa computer. Ang bawat pag-refresh ng data ay kumakatawan sa isang karagdagang maikling order na tumatama sa stock market ng Lehman Investment Bank. Samantala, ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay parang isang marupok na linya, sa bawat maikling order ay pinaikli ito ng 1 punto. Sir, ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay malapit na sa limitasyon. Napaawang ang bibig ni Rogers nang maharap siya sa ulat mula sa koponan. Dapat ba tayong makialam? Tanong ng lalaki. Maghintay. Huminga ng malalim, pinigilan ni Rogers ang kanyang nasasakupan. Ang JW Foundation ay namuhunan ng hindi bababa sa 70 bilyong US dollars sa Lehman Investment Bank. Bilang karagdagan, ito na ngayon ang rurok ng panic withdrawal ng merkado. Kung pupunta tayo sa palengke at magtatagal, hindi ito magiging sapat kahit gaano pa karami ang pera natin. Magdadagdag lang tayo ng panggatong sa apoy at gagawin itong mas maliwanag, novel drama. Pagkatapos magsalita ni Rogers, tinawag siya ni Soros sa opisina. Ang emergency board meeting ng Lehman Investment Bank para sa mga shareholder. Ang sinabi ni Soros ay labis na ikinagalit ni Rogers. Gayunpaman, ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman. Bago pa siya makapagreklamo ay konektado na ang video conference. Ang chairman ng Lehman Investment Bank, Doug, ay nakaupo sa pinakasentro na posisyon. Nahati ang video sa ilang mas maliliit na screen. Ang mga tao sa mga screen na ito ay pawang miyembro ng Board of Directors ng Lehman Investment Bank na naglakbay sa buong mundo sa mga business trip. Bawat isa sa kanila ay isang bilyonaryo na nagawang yugyogan ang lupa gamit ang isang tadyak. Sila ay mga tunay na kapitalista. Mr. Rogers, nakita mo na ang sitwasyon ngayon. May itatanong lang ako sa'yo. Maaari mo bang pigilan ang pagbaba ng presyo ng stock ng Lehman? Ubos na ang oras, at hindi man lang nakipagpalitan ng konbensyonal na pagbati si Doug kay Rogers. Diretso lang ang tanong niya dito. Bahagyang kumunot ang noo ni Rogers at sinabing, mula sa aking propesyonal na pananaw, hindi. Galit na sabi ng isang vice chairman ng Lehman Investment Bank. Ang buong pangkat ng kabisera ng Wall Street ay nag-inject ng daan-daang bilyong dolyar sa inyo, kung saan kami ay umabot ng 35%. Kinuha mo ang 10 bilyong dolyar na ibinigay namin sa iyo, ngunit sinasabi mo sa akin na hindi mo mapipigilan ang aming presyo ng stock na tumama sa limitasyon. Pinigilan ni Rogers ang kanyang panloob na galit at paghamak. Sabi niya, dapat kong ipaliwanag ito sa iyo ng malinaw. Kung papasok ako ngayon sa merkado, talagang makakatipid ako sa presyo ng stock ng Lehman, ngunit ang presyo ay magiging napakataas. Ang short order pressure ng JW Foundation ay isang aspeto lamang, ngunit mangyaring tandaan na ang pinakamalaking puwersa sa capital market ay hindi kailanman maikli o mahabang bookmaker, ngunit mainit na pera. Ngayon, daan-daang bilyong mainit na pera ang tumatakas sa takot. Kung susubukan nating pigilan ito ngayon, hindi ba tayo magtapon ng pera sa hukay ng apoy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1543.
Pinigilan ni Rogers ang kanyang galit, ngunit nanatiling masaya ang kanyang tono, na nagparamdam sa kapaligiran ng buong video conference na napakabigat at alanganin. Walang ekspresyon ang lahat ng direktor, at walang bumasag sa katahimikan. Ito ay hindi na sila ay nahikayat ni Rogers, ngunit iyon. Hindi sila nakikinig kay Rogers. Gaya ng inaasahan, si Doug, na siyang chairman, ay tumingin kay Rogers sa video at dahan-daang nagsalita. Mr. Rogers, mula sa iyong profesional na pananaw, marami talagang dahilan para hindi kumilos. Ngunit sa pananaw ng aming Board of Directors sa Lehman Investment Bank, mas maraming dahilan para kumilos ka. Ang nakikita mo lang ay ang tagumpay at gastos ng larong ito, ngunit ang nakikita namin ay ang pangkalahatang pagunlad ng Lehman Investment Bank sa kabuuan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, idiniin ni Doug ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, dahan-daang bumangon, tumingin kay Rogers na may napaka-agresibong ekspresyon, at sinabi sa malalim na boses, hindi ito ang Board of Directors ng Lehman Investment Bank na naghahanap ng iyong opinyon. Sa halip, ito ang Board of Directors mula sa Lehman Investment Bank na nagbibigay sa iyo ng order bilang shareholder ng Quantum Fund, maintindihan mo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Rogers nang sabihin ito ni Doug. Maging si Soros ay pinaikit ang kanyang mga mata. Ang matipuno, maliwanag na mga mata na si Soros ay tumingin kay Doug at sinabi sa malalim na boses, Mr. Doug, nang tumanggap ng puhunan ang Quantum Fund mula sa Lehman Investment Bank, hindi mo sinabi na makikialam ka sa mga pagpapasya sa pagpapatakbo ng Quantum Fund. Tila inaasahan ni Doug na sasabihin ito ni Soros mula pa noong una, at sumagot siya ng may kalmadong ekspresyon, gayon din, hindi ko sinabi na hindi ako makikialam. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ito binibilang na nakakasagabal sa iyong mga pagpapasya sa pagpapatakbo. Ang ginagawa ngayon ng Quantum Fund ay gumagana para sa amin pagkatapos kunin ang aming pera. Ito ay parehong pagkilos ng pakikipagtulungan at isa ring paraan ng pagkuha, ngunit sa asensya, karamihan sa mga pondong nasa kamay mo ay pagmamay-ari ng Wall Street Capital Consortium, na ang pamumuhunan ng Lehman ay kumakatawan sa isang malaking stake. Ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay hindi dapat tumama sa limitasyon. Ito ang bottom line ko. Parang nawalan ng pasensya si Doug. Ibinagsak niya ang kamay sa conference table at malamig na ekspresyon ang sinabi. Ang 10 Quantum Fund ay hindi magiging kasing laki ng isang Lehman. Ngayon ang presyo ng stock ng Lehman ay lalong lumiit at ang nawala sa amin ay lampas sa iyong imahinasyon. Kailangan mo lang sundin ang utos ng Board of Directors. Lalong naasar si Rogers habang nakikinig sa rant. Nang magsasalita na sana siya, hinawakan ni Soros ang kanyang mga balikat. Naiintindihan ko, Mr. Doug. Ang Quantum Fund ay maglulunsad ng snipe laban sa JW Foundation sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay tataas namin ang presyo ng stock ng Lehman. Matapos marinig ito, isang nasisiyahang ngiti ang sumili sa mukha ni Doug. Sabi niya, very good. Walang gaanong oras, kaya matatapos kaagad ang pagpupulong na ito. Sana makita kitang isagawa ang utos sa lalong madaling panahon. Pagkasabi niya nun ay tinapos na ang video at naging itim ang screen. Bas agin. Isang tasa ng kape ang nabasag sa screen. Agad na natanggal ang tasa at ang mamahaling screen. Yung mga kasuklam-suklam na vampira. Nais lamang nilang mapanatili ang kanilang sariling presyo ng stock. Wala silang pakialam kung mabubuhay man tayo o mamatay. Namumula sa galit ang mukha ni Rogers habang umuungal. Ngayon, nasa kamay na natin ang pondo ng Wall Street Consortium at hindi pa natin naaayos si Jasper. Kung masyado tayong matatalo kapag kinakalaban natin si Jasper, hindi natin maipaliwanag ang ating sarili sa Federal Reserve at sa iba pang konsorsiya sa Wall Street. Kapag nangyari iyon, dapat tayong magpasalamat kung hindi tayo matalo ni Doug habang tayo ay nasa ilalim. Ngayon ay pinipilit niya kaming gumastos ng malaki para iligtas si Lehman. Naiintindihan din niya na kailangan nating gumamit ng pampublikong pondo para maisalba ang kanyang asterisk sa. Wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan natin. Soros, dapat ngayon mo lang siya tinanggihan. Habang tinitingnan niya ang galit na si Rogers, mahinang sinabi ni Soros, sa tingin mo ba hindi ko sinubukan ang lahat? Dahil sa mga salitang ito, biglang tumahimik si Rogers. Alam niya na siya ay isang maliit na gaffe.
Tinapik ni Soros ang balikat ni Rogers at sinabing, mababa ang tingin mo kay Jasper, ngunit sa puso mo, labis kang nag-iingat at nagseselos sa binatang ito mula sa silangan. Gusto mong talunin siya. Hindi mo man aminin, bilang ang dati mong kaibigan na nagmula noong mga dekada, alam na alam ko ito. Ang mga sulok ng bibig ni Rogers ay kumaibot, at ang kanyang mukha ay tila madilim. Okay, pumunta at gawin ang kanilang mga utos. Umiling si Soros at sinabing, kailan gagawa ang mga bampira ng Wall Street ng isang bagay na makakasakit sa kanilang sarili at makikinabang sa iba. Isa kami sa grupong ito ng mga bampira, marahil ang pinakauhaw sa dugo sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito kami mismo ang biktima. Hindi lang natin mapapanood ang pagkilos ni Jasper laban sa Lehman, kung hindi, magiging malaking dagok ito sa kumpiyansa ng buong US stock market. Madali para sa mga pondo na makatakas, ngunit mahirap dalhin ang mga ito. Pabalik, kailangan nating kumilos kahit malaki ang gastos. Para sa lahat ng iba pa, hahanap ako ng paraan para makipag-usap kay Mr. Greenspanner. Napabuntong hininga si Rogers at lumabas ng meeting room na may malungkot na ekspresyon ng walang sinasabi. Pagdating niya sa trading hall, pinalakpakan ni Rogers ang kanyang mga kamay. Ang core ng koponan ay agad na inilagay ang kanilang trabaho sa kamay at tumayo upang harapin si Rogers. Maraming taon ng propesyonal at mahusay na pagsasanay ang nagpaunawa sa kanila na nangangahulugan ito na magkakaroon ng mahalagang utos mula sa kanilang amo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo, kung magkano ang nauubos na kapital, o kung ano ang iyong ginagawa. Mula sa sandaling ito, lahat kayo ay tututuon sa isang bagay at iyon ay ibalik ang presyo ng stock ng Lehman sa pagbubukas ng punto ngayon. Tiningnan ni Rogers ang Dow Jones Index. Sa sandaling ito, ang presyo ng stock ng Lehman ay bumagsak mula $110 bawat share hanggang $100 na isang maikling distansya lamang mula sa limitasyon. Isang pagkakaiba sa presyo na $10, ngunit kung ito ay titingnan sa halip mula sa perspektibo ng market value ng Lehman na $112 billion, haharap sila sa kabuuang market value gap na $11 billion. Hindi nakakagulat na ang mga shareholder ay nababalisa. Matapos ibigay ni Rogers ang kanyang order, ang mahusay na koponan ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Agad nilang sinimulan itong isagawa. Ang Quantum Fund ay may napakalaking halaga ng mga pondo sa sandaling ito. Kaya naman, sa sandaling sinimulan nilang ganap na ipatupad ang kanilang diskarte, ang bawat galaw nila ay may dalang malaking kapangyarihan na maaaring mabaligtad ang merkado. Naglabas ng buy order. Ito ay Quantum Fund. Nag-counter-attack ang Quantum Fund. Ang presyo ng unit ay $100.5, kabuo ang 60 buy-in orders, bawat order ay para sa $100 million. 6 na bilyong pondo ang pumasok sa merkado. Sa hall ng Norte City Trading Center, biglang naging tense ang kapaligiran. Tumingin si Jasper sa screen habang ang malaking bilang ng mga impormasyon sa pagbili ay sumulong na parang torrent. Kahit na sa larangan ng digmaang pinansyal kung saan walang pisikal na labanan, ginagamit ng magkabilang panig ang dolyar ng US upang makipagkompetensya para sa isang kalamangan, novel drama. Ang lahat ay hindi maipaliwanag na masigasig. Sa wakas, hindi na sila nakatiis, ha? Tumawa si Jasper at humigop sa tasa ng tsaa. Nakaramdam ng init ang tsaa sa kanyang lalamunan at napuno ang kanyang bibig ng mabangong aroma ng timpla. Ibenta. Magbebenta kami hanggat binili nila, 60 bilyon, tama ba? Pahintulutan ang 100 bilyon at lumaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1544. Ang presyo ng stock ng Lehman ay $102, isang pagtaas ng $1.5 mula sa merkado 5 minuto na ang nakalipas. Ang Quantum Fund ay nagsimulang magtagal, at halos lahat ng walang laman na order sa merkado ay natangay na. Ang aming presyon ay lubos na nabawasan, na isang magandang senyales. Hindi mabilang ang maingay ngunit excited na boses. Umupo si Doug sa gitna ng meeting room, na pinangungunahan ang lahat ng executive ng Lehman Investment Bank sa New York headquarters na masusing subaybayan ang presyo ng stock. Napakagaling. Nagsindi ng tabako si Doug, nakaramdam ng kasiyahan. Mukhang hindi masyadong tanga si Rogers. Sa tabi ni Doug, isa pang matandang puting lalaki ang tumabi para sindihan ang tabako ni Doug.
Patuloy niya, at least si Soros ay hindi tulala. Iyon lang ay sapat na. Gayunpaman, makikita rin mula sa insidente na ito na si Rogers ay hindi nasisiyahan sa aming pagkakasakal sa Quantum Fund. Nagbuga ng makapal na usok si Doug at ngumisi. Nagkibit-balikat ang matandang puting lalaki sa tabi niya at sinabing, "So ano? Sino si Rogers sa Wall Street? Kung gusto ko lang ma-stimulate at manhid, marami akong choices. Ang mga legal ay sigarilyo, tabako, at betel nuts, pero alam mo ba kung bakit gusto ko ang tabako?" Nilingal ni Doug ang matandang puti at nagtanong, "Dahil mas mahal ang tabako." Nagbiro ang matandang puti na sa tingin niya ay nakakatawa. Umiling si Doug, "Kasi ako ang nagbabayad, so I have the final say. Kung gusto ko ng tabako, kukuha ako ng tabako. Kung gusto ko ng sigarilyo, kukuha ako ng sigarilyo. Ito ang mga pagpipilian ko na gagawin, at sa akin lang, hindi nila masasabi sa akin kung ano ang dapat kong piliin." Ang prinsipyo ng supremacy of money ay makikita sa lahat ng dako. Hanggat ang buwan ng kita ng isang tao ay hindi bababa sa $1,000, maaari silang magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Bukod dito, nagmamay-ari ako ng Lehman Investment Bank, kaya kung gusto ko si Rogers ang boss, ngunit kung gusto ko si Soros, pananatilihin ni Soros si Rogers sa kanyang lugar. Ito rin ang panuntunan ng Wall Street. Malamig at madilim ang mga mata ni Doug. Nagyayelo rin ang tono niya. Noon, akala ko lang mas matalino at mas kaibig-ibig si Soros kaysa kay Rogers, pero ngayon, nakakainis na si Rogers. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng dalawa? Bakas sa mukha ng matandang puti ang pagpipitagan habang tumango siya at sinabing, "Naiintindihan ko na kung may mas kaibig-ibig, pipiliin natin na gustuhin ito, ngunit kung ang orihinal na bagay na hindi nagustuhan ay naging nakakainis, oras na para alisin din ito." Mabuti, tumawa si Doug ng may kasiyahan. Kapag natapos na ang bagay na ito, umaasa akong umalis si Rogers sa Quantum Fund. Maaaring may sasabihin si Soros tungkol dyan. Kumunat ang noo ng matandang puti. Bagaman kinokontrol natin ang Quantum Fund, mayroon itong iba pang mga shareholder at si Soros mismo ay may malaking prestihiyo. Siya rin ang nagtatag ng Quantum Fund. Isinasaalang-alang ang aming mga interes sa Quantum Fund, hindi kami maaaring magkaroon ng kompletong pagbagsak kay Soros. Everson, hindi mo ako kilala, lalo na si Soros. Sinulyapan ni Doug ang matandang puti na nagngangalang Everson ng may makahulugang tingin, tinapik ang balikat ng huli, at sinabing, "Pagkatapos ng krisis sa pananalapi sa Terra ilang taon na ang nakalipas, nakita mo na ba si Soros na nagpapakita ng kanyang mukha? Palagi na lang Rogers. Siya ay umaasa na may maaaring tumayo at makaakit ng puot ng ilang mga bansa mula sa Terra na ang kayamanan ay tinangay niya. Sa kabilang banda, kailangan din niya si Rogers, na mas mataas ang profile kaysa sa kanya, upang alisin ang mga walang kabuluhang Quantum Fund na hindi natapat sa kanya bilang tagapagtatag. Ngunit sila ay naging matandang magkaibigan sa loob ng mga dekada, sabi ni Everson, nagulat. Mga matandang kaibigan. Tumawa si Doug. Ang taong katulad ni Soros. Sa tingin mo ba kailangan niya ng matandang kaibigan na makakasama sa lahat maliban sa kapangyarihan at pera? Novel drama. Matagal na nag-isip si Everson. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, "Naiintindihan ko." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1545. Sa sandaling ito, dumating muli ang ulat, sa pagkakataong ito ay mas matindi kaysa dati. May isang walang laman na order. Mayroong higit sa $100 milyong $10. 10. Hindi. 20. Hindi. Hindi. Higit pa. Sobrang siksikan. Lahat sila ay $100 milyong na nilimitahan ang mga walang laman na order, o Diyos ko. Ano ang nangyayari? May mali ba sa security server? Ito ay JW Foundation. Magmadali, itala, at suriin ang data. Ang JW Foundation ay patuloy na nagpapaikli sa layman stock. Lahat ng buy order ay nasira ng mga sell order ng JW Foundation. Ang JW Foundation ay pinalo ang merkado. Umalangaw-ngaw ang takot na hiyawan sa buong conference room. Samantala, si Doug, na nakikipag-usap kay Everson na may tabako at may ngiti sa kanyang mukha sa isang segundo, ay biglang bumangon sa susunod.
Nakatitig sa screen ang kanyang asol na mga mata sa malalim na butas ng mata. Sa sandaling ito, ang napakalaking dami ng data sa screen ay parang tsunami na kasing laki ng bundok. Ang malaking negatibong linya na kumakatawan sa presyo ng stock ng Lehman ay bahagyang nakabawi dahil sa intervention ng Quantum Fund. Sa mga sandaling ito, tila may hindi nakikitang kutsilyo na naglalazlaz sa hintuturo na bahagyang itinaas. Kinaladkad na ito ngayon sa bangin. Novel drama. Bastos na yon. Yung moldite na tusong unggoy. Magsisimula ba talaga tayo ng malaking laban? Umalangaw-ngaw sa buong conference room ang galit na dagandong ni Doug. Sa pagkakaintindi ng karamihan sa mga tao, ang dalawang hukbo ay hindi magiging masyadong maingay kapag naglalaban, sa halip, maingat nilang susubok ang tubig upang maunawaan ang ilalim ng linya at lakas ng isa't isa. Sa wakas, magta-target sila ng isang tiyak na petsa para magsimula ng isang mapagpasyang labanan. Ito ay kung paano naiintindihan ng isang normal na tao ang digmaan. Sa pagkakataong ito, ang Dow Jones Index, na kumalat sa pandaigdigang pinansyal na mundo, ay ang larangan ng digmaan ng Wall Street Consortium at JW Foundation, na kumakatawan sa kabisera ng Summerland. Ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawa ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa dami ng $100 bilyong US, ang kapital na itinaas ng parehong partido ay hindi bababa sa $300 bilyong US. Ito ay direktang epekto lamang. Ang bilang ng mga pondo na hindi direktang naapektuhan ay hindi makalkula. Ang mga institusyong pampinansyal ng gobyerno at pribadong sa buong mundo, anuman ang kanilang posisyon o aktwal na kakayahan ay halos lahat ay naghahanda upang tumitig sa mga pagbabago sa Dow Jones Index. Inaasahan nila ang labanang ito ngunit kinatatakutan nila ito sa parehong oras. Nangangamba sila na malamang na masira nito ang mga trabaho ng hindi mabilang na mga tao at agad na mabangkarote ang hindi mabilang na mga bilyonaryo. Ito rin ay malamang na baguhin ang pandaigdigang sitwasyon sa pananalapi. Sa kabilang banda, inaabangan din nila ang malaking pagbabagong ito. Sa pagbabago nagsinungaling pagkakataon. Kung mas malaki ang pagbabago, mas maraming pagkakataon ang ipinakita nito. Nais ng lahat na makinabang dito. Para sa mga ekonomista, ang hindi pa naganap na digmaang pinansyal na ito ay malamang na maglantad ng maraming mga bahid sa modernong sistema ng pananalapi at ekonomiya na hindi matagpuan sa mga ordinaryong panahon. Ang ilang mga matinding kondisyon na dati ay maaaring teorya lamang ay malamang na tunay na may hayag sa dakilang digmaang ito. Bukod pa rito, kapag ang hindi mabilang na mga pagbabawas at hypothesis na ito ay naglaro sa katotohanan, ito ay tunay na magpapakita sa mga tao kung ano ang sinasabi nilang hindi makakasabay sa pagbabago ang mga plano. Nagsimula ang mapagpasyang labanang ito sa ikalawang araw. Ito ay isang bagay na kahit na ang pinakamatapang na tao ay hindi nahulaan bago ito aktwal na nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1546. Si Jerry Mann ay nanirahan sa San Francisco, isang lungsod sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Siya ay isang dentista. Mayroon siyang disenteng trabaho at magandang kita sa lokal na lugar na ito. Ang kanyang asawa ay isang hukom, at siya ay nagkaroon ng isang anak na lalaki at babae. Kahit paano mo tingnan, nakakainggit ang pamilya niya. Bukod sa trabaho, ang paboritong paraan ng pamumuhunan ni Jerry Mann ay stock trading. Sa kanyang opinyon, ang pagbibigay ng US dollars sa isang grupo ng mga fund manager na alam lamang kung paano sumipsip ng dugo at mangolekta ng mga komisyon ay hindi mas mahusay kaysa sa paggawa nito mismo. Bukod dito, isa rin siyang matibay na chauvinist na naniniwala sa dakilang kapangyarihan. Matibay ang kanyang paniniwala na ang Estados Unidos ang pinakamalakas na bansa sa mundo at walang ibang tao o bansa ang maaaring humamon sa hegemonya ng Estados Unidos. Sa makatuwid, ang kamakailang kaguluhan sa merkado ng kapital ng Estados Unidos na naging sanhi ng pagkagulo ng mga pandaigdigang mamumuhunan ay hindi sapat upang takutin siya. Naisip pa niya na ang grupo ng mga namumuhunan sa Summerland ay kailangang mabaliw. Kung hindi, paano sila manggahas na harapin ang Estados Unidos ng direkta? Sa ilalim ng premise na ito, bumili siya ng $800,000 na halaga ng stock sa pinakamataas na presyo na $130 bawat share sa unang araw ng labanan. Matapos magbukas ang merkado ngayon, hindi lamang siya natakot sa pagbaba ng presyo ng stock ng Lehman Investment Bank,
matatag din siyang naniniwala na ito ay isang malaking pagkakataon para kumita ng pera. Ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi maiiwasang makikialam, at ang Wall Street Capital ay tuluyang itataboy ang kabisera ng Summerlin. Sa paniniwalang ito, ginamit ni Jerry Mann ang kanyang financial leverage at inalok ang lahat ng kanyang asset bilang collateral kapalit ng isang buong $6.4 million. Pagkatapos nito, binili niya ang lahat ng mga stock ng Lehman Investment Bank. Ang tinatawag na leverage ay nangangahulugan na habang ang malalaking pakinabang ay ipinakita sa maramihan, ang mga pagkalugi ay pinalaki din. $800,000 sa principal, na may fifth-fold na leverage, ay aabot sa $4 million. Samantala, sa ilalim ng orihinal na 10% na limitasyon sa pagtaas at pagbaba, ang maximum na pang-araw-araw na pagkawala at limitasyon ng tubo para sa $800,000 ay $80,000. Sa 5 beses na leverage na ito, ang pamumuhunan na 4 na milyon ay magdudulot ng pagkawala ng $400,000 kung ang araw-araw na pagkawala ay 10%. Gumamit si Jerry Mann ng 8 beses na leverage, na siyang pinakamataas na legal na multiple na makukuha niya dahil sa komprehensibong sitwasyon ng kredito ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Nagkaroon din ng ilang black market leverage at pribadong pangangalap ng pondo. Maaari nilang palakihin ang rate na ito sa 20 beses, 30 beses, o higit pa. Habang lumalaki ang kanyang kita, ang kanyang mga panganib ay tumataas din. Naisip ni Jerry Mann na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga pulubi ng Summerlin na magpadala ng pera sa mga kapitalista ng Estados Unidos. Maraming tao ang nadama ang parehong paraan. Sa simula, tulad ng inaasahan ng lahat, nagsimulang pumasok ang quantum fund sa stock market ng Lehman Investment Bank upang iangat ang presyo ng pagbabahagi. Gayunpaman, ang determinasyon ng JW Foundation ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito, buong tapang silang naglunsad ng isang mapagpasyang labanan. Kaya naman, nahuli sila. Naputol ang defensive line ng Quantum Fund, at bumagsak ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank habang ang mga walang laman na order ay napunit na parang papel. Damn it, damn it, damn it. Sa opisina ng kanyang klinika, walang pasensya si Jerry Mann na magsuot ng puting Amerikana na madalas niyang gawin noon. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang mabangis. Gusto niyang basagin ang computer sa harap niya. Ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay bumaba sa ibaba $100 at umabot sa $99.5 mark. Masasabi ng lahat na kung ang Quantum Fund ay hindi nagpatuloy sa paglalagay ng pera, pagkatapos ay 1 oras na lamang bago bumagsak ang presyo ng stock ng Lehman. Sa sandaling ito, umabot na sa $750,000 ang pagkalugi ni Jerry Mann. Sing 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 sing. Nagring ang phone sa desk niya. Bumangon si Jerry Mann mula sa upuan na parang nakuryente. Pagkatapos nun, kinuha niya ang phone at sinagot. Mr. Smith Jerry Mann, ako ang account manager na itinalaga sa iyo ng securities company. Ngayon mayroon ka na lang 50,000 na magagamit na principal na natitira sa iyong securities account. Kailangan mo bang dagdagan ang principal? Ang malamig at walang awa na boses sa telepono ang nagbunsod ng puot sa puso ni Jerry Mann. Ano ba kasing nagmamadali ka? Baka tumaas ito sa susunod na segundo. Ang nasa kabilang dulo ng telepono ay tila pagod na marinig ang mga ganoong salita. Malamig siyang nagpatuloy, ngunit ayon sa iyong karagdagang 8 beses na leverage, ang kasalukuyang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay $99.5. Kung ito ay bumaba sa $99.1, formal kang maliquidate. Kapag nangyari iyon, sapilitang isasara ng securities company ang iyong posisyon para matiyak na hindi mawawala sa iyo ang leveraged na pondo. Ano? Bago pa matapos magsalita ang manager ng securities company, si Jerry Mann ay sumigaw ng kilabot. Sa sandaling ito, sa screen ng computer ni Jerry Mann, ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank 8 ay opisyal na nakalusot sa $99.5 defense line at bumagsak sa $98.9. Novel drama. Nangangahulugan ito na ang lahat ng ari-arian ni Jerry Mann ay sumangga sa maikling umaga na ito. Sa tawag sa telepono, nagpos sandali ang account manager ng securities company. Tila,
Nakita rin niya ang real-time na sitwasyon ng presyo ng stock. Paumanhin, Mr. Juryman, dapat kong ipaalam sa iyo na ang iyong securities account ay na-liquidate na. Kasabay nito, mayroong hindi mabilang na mga tao sa Estados Unidos, at maging sa buong mundo, na nahaharap sa pagkabangkarote tulad ni Juryman. Lahat ng mga taong ito ay naniniwala na ang kabisera ng Summerland ay mabibigo, at ang presyo ng stock ng Lehman ay hindi maiiwasang matibay sa limitasyon. Naabot na nito ang limitasyon. Sa loob ng gitna sa Harbor City, ang mga salamin ni Kayden ay sumasalamin sa pula at berdeng ilaw ng screen. Narinig niya ang hiyawan ng tagumpay sa kanyang mga tainga at nagpakawala ng isang buntong hininga. Maging si Kayden ay kinakabahan sa mga sandaling ito. Kung tutuusin, ang kalaban niya ay ang Wall Street ng Estados Unidos. Kinailangan nilang sugpuin ang presyo ng stock ng pangalawang pinakamalaking investment bank sa mundo. Hindi niya akalain isang buwan ang nakalipas. Gayunpaman, ang katotohanan ito ay naglalaro sa harap niya mismo. Talagang hinailan niya pababa ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank hanggang sa limitasyon kasama si Jasper. Walang mahabang buy order at hindi mabilang na napakalaking sell order ang naiipon pa rin. Hindi mabilang na mga pondo ang tumakas ng baliw, at tila walang nang ahas na sumalungat sa pangkalahatang kalakaran. Sa sandaling ito, halos walang babala, ang presyo ng stock ng Lehman ay selyado sa limitasyon pababa. Nangyari ito ng kasing bilis noong isang snowflake ang sumalubong sa araw. Napakabilis nito na kahit ang mga mangangalakal ay walang oras upang iulat ito sa mga nakatataas. Ito ay dahil ang data ay magbabago bago sila magsabi ng isang salita. Sa loob lamang ng 10 segundo, nabuksan ang limitasyon pababa. Nagsimulang lumabas ang siksik na data ng transaksyon sa mahabang listahan ng mga order sa pagbili na una ng nabura. Hindi mabilang na mga order ng pagbili ang nagtagpo, lumiligid na parang mga alon, na biglang nakakatugon sa mga short sell na order na dating na-block sa limitasyon. Ito ang ganting pag-atake mula sa Quantum Fund. Nakita ni Kayden ang mga numero ng buy order na magpapabilis ng tibok ng puso ng sinuman. Makalipas ang mahigit 10 segundo, namuhunan ang Quantum Fund ng hindi bababa sa 80 bilyong US dollars. Sumigaw siya, ito ay napakalaking order na dapat itong Quantum Fund. Sa wakas ay ginamit nila ang kanilang pangunahing pondo. Kaagad makipag-ugnayan sa sentro sa Norritos City at hilingin sa punong tanggapan na magbigay ng diskarte sa pagtugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1547. Sa sentro ng kalakalan sa Norritos City. Ang mga kahilingan mula sa dalawang sentro ng kalakalan sa Waterhoof City at Harbor City ay ipinadala sa Jasper ng halos sabay-sabay. Lahat, pati sina Jake at Baz, nakatitig kay Jasper. Naghihintay sila na gumawa siya ng desisyon. Sa sandaling ito, ang bawat segundo ng pag-aalinlangan at pagkaantala ay magdudulot ng pagbabago-bago ng halos 10 milyong dolyar, o kahit na daan-daang milyong dolyar, sa kayamanan. Si Jasper ang nasa gitna ng atensyon ng lahat. Alam niya na ang isyo ay pinipilit, at bawat nasayang na minuto ay pera, ngunit dahil dito, hindi siya nagmamadaling gumawa ng desisyon. Sir, hindi na kinaya ni Baz. Tinanong niya, hinihintay ka ng Harbor City at Waterhoof City na gumawa ng desisyon. Hindi lang sila, ngumiti si Jasper at sinabing, naghihintay ang buong mundo. Lehman. Sinong nagsabing gusto ko talagang makipag-ugnayan kay Lehman? Ngumisi si Jasper at nagtaas ng kamay. Jake, nasaan ang impormasyong hiniling ko sa iyo upang ihanda? Nanlilisik ang mga mata ni Jake sa tuwa. Iniabot niya ang isang piraso ng impormasyon kay Jasper at sinabing, nandito na ang lahat. Kinuha ang impormasyon sa kanyang kamay, umiling si Jasper at sinabing, ang mga kumpanya dito ay ang mga pangunahing kumpanya ng shareholder ng Softwind Investments. Kung aalisin natin ang mga kumpanyang ito, magkakaroon ng problema si Softwind. Napakalakas ng Wall Street Capital. Kinakatawan nila ang presyon ng buong Western Consortium. Paano natin masisiyahan ang napakatalino at maliwanag na sandali ng mag-isa? Dapat din nating hayaan ang ating mga kapitbahay na tangkilikin din ito. Habang ipinamahagi ni Jasper ang dokumento, natanggap din ng mga sentro ng Waterhoof City at Harbor City ang material. Kahanga-hanga, tiningnan ni Kayden ang nakafax na dokumento sa kanyang kamay.
Hindi lamang ito naglalaman ng mga listahan at stock code ng ilang malalaking kumpanya, kundi pati na rin ang pangkalahatang plano ni Jasper para sa susunod na hakbang. Isagawa ito ngayon. Tumawa ng malakas si Kayden. Kasabay nito, ang pangunahing kapital ng JW Foundation ay inalis mula sa mga stock ng Lehman Investment Bank nang walang babala. Malayo sa karagatang Pasipiko, nakasimangot si Rogers. Bakit hindi pa gumagalaw si Jasper? Sa pagtingin sa walang laman na short-selling trading column sa Lehman Investment Bank stock market, naramdaman ni Rogers na may mali. Gayunpaman, hindi niya mailagay ang isang daliri sa kung ano ang mali. Tahimik ang buong sentro ng kalakalan, at nataranta ang lahat. Huwag muna natin siyang pakialaman. Itaas ang presyo ng stock ng Lehman, utos ni Rogers sa malalim na boses, novel drama. Nang inilabas at naisakatuparan ang kanyang utos, biglang nagkagulo ang Dow Jones Index. Ang mga stock ng ilang maliliit ngunit makapangyarihang mga kumpanya ay pinaikli ng napakalaking halaga ng mga pondo sa parehong oras. Bukod dito, ginawa nila ito sa isang malaking hanay ng mga kumpanya. Lumipat na ang JW Foundation. Nang marinig ang boses, biglang tumangala si Rogers, ngunit nakita niya na ang presyo ng stock ng Lehman Investment Bank ay gumagalaw pa rin sa maayos na paraan dahil sa kanyang intervention. Parang walang interrupt ayon. Habang siya ay nahuhuli pa rin, ang intelligence analyst ay nagpadala na ng katalinuhan kay Rogers. Ang mga stock ng W. Doughton Company, Hathaway Investment Group, at East Terra Investment Bank ay biglang na-short. Pagkatapos ng aming pagsusuri, natukoy namin na ang mga order na ito ay nagmula sa pangunahing pondo ng JW Foundation. Bumilis ang tibok ng puso ni Rogers at agad siyang sumigaw, ipakita mo sa akin ang mga stock ng mga kumpanyang ito. Ang data ng stock market ay agad na inilipat sa malaking screen at ipinakita. Tumangala ang lahat at nakita ang isang pulang dugong pagbagsak. Ang linya ng presyo ng stock na naputol sa kalahati sa stock market ng Lehman Investment Bank ay naulit sa tatlong kumpanyang stock market na ito. Anong ginagawa ni Jasper? Bakit bigla niyang binago ang anggulo ng kanyang pag-atake? Naramdaman ni Rogers na isang malaking pagsasabuatan ang bumalot sa kanya, ngunit sa sandaling ito, hindi siya sigurado kung ano ang tunay na layunin ni Jasper. Sir, makialam ba tayo? Tanong ng subordinate niya. Mukhang nagkakasalungatan si Roger. Paano kung smoke bomb ito ni Jasper para maging up to our ears sa trabaho? Kung ganito ang kaso, hindi ba niya tayo pinangunahan sa ilong? Ang tatlong kumpanyang ito. Bakit ang tatlong kumpanyang ito? Gustong-gusto ni Rogers ng sagot. Pakiramdam niya ay hindi ito ginawa ni Jasper nang walang layunin. Siguradong may dahilan siya para gawin ito. Nagpatuloy ang pagkalito na ito hanggang sa hindi sinasadyang nasulyapan niya ang isang mahalagang piraso ng data. Ang Nikkei Index ay bumagsak. Nikkei Index. Mabilis, buksan ang Nikkei Index. Sigaw ni Rogers. Kasunod ng kanyang utos, muling nagbago ang nilalamang ipinapakita sa screen. Ngayon, ipinakita nito ang Nikkei Index. Ang Nikkei Index, na kumakatawan sa stock market ng Sunrise Land, ay nakaranas ng malaking pagbaba sa sandaling ito. Ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil ang pinakamalaking investment bank sa Sunrise Land, Softwin Investments, ang presyo ng stock ay bumagsak. Softwin. Si Softwin. Nakikita ko. Jasper, bastos ka, napakasama mo talaga. Biglang natauhan si Rogers at halos mapasigaw siya nang maunawaan niya ang totoong pakay ni Jasper. Sa sandaling ito, naiintindihan niya ang lahat. Kung ito man ay nagpapasigla sa merkado o nagtatarget sa presyo ng stock ng Lehman Investment Bank, maging ang saloobin para sa isang tila mapagpasyang labanan na iniharap noon ni Jasper ay sinadya. Ang tunay niyang layunin ay ilihis ang apoy mula sa labanang ito sa Softwin sa Sunrise Land. Sir, natuklasan namin na ang W. Doughton Company, Hathaway Investment Group, at East Terra Investment Bank ang pinakamalaking shareholders ng Softwin Investments. Ito ay totoo lalo na para sa East Terra Investment Bank, na mayroong cross-shareholding sa Softwin Investments. Kaya, sila ay pinagsama-sama para sa mas mahusay o para sa mas masahol pa. Bumaba ang presyo ng stock ng tatlong kumpanyang ito, na direktang naging sanhi ng pag-urong ng stock ng Softwin Investments. Dahil sa chain reaction, bumagsak ang Nikkei Index. Sir, kailangan na nating gumawa ng response plan agad. Kung hindi,
Baka ma-pressure kami ni Softwin. Habang nakikinig siya sa ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, malamig na sinabi ni Rogers, si Jasper ang nagdulot ng gulo sa kanila, pero pinipilit nila tayo. Sa tingin mo ba ang mga unggoy mula sa Sunrise Land ay may kakayahang gawin iyon? Awkwardness na paliwanag ng nasasakupan, sa totoo lang, hiniling ng chairman ng Softwin, Mr. Sean na makipag-usap kay Mr. Soros. Napaawang ang mga lumalabas sa bibig ni Rogers. Malamig niyang sabi, saan ba nakuha ni Jasper ang lakas ng loob niya? Hindi ba siya natatakot na makipagtulungan si Softwin sa atin at sirain siya? Natatakot ako, syempre, natatakot ako. Pero ano ang silbi ng pagkatakot? Hindi ba mangyayari dahil lang sa takot ko? Kung mas natatakot kang umarte, mas malaki ang posibilidad na mangyari ito. Tumayo si Jasper sa harap ng video conference sa trading center ng Norritos City. Ipinaliwanag niya ang sarili habang nakatingin kay Kayden, ang munting prinsipe, at kay Lord Alvarado. Ang Softwin ay naging malalim na mga pag-unlad ng aming labanan. May dahilan ako para maghinala na kikilos sila maaga o huli. Kung ganon, kanina pa ako hihilahin. Ngayon, hindi magiging ganoon kadaling panoorin ang lahat ng nangyayari sa isang tabi bago ako saksakin sa kritikal na sandali. Ngayon, nandito lahat ang dapat kasali. Oras na para patayin natin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1548. Ang pagbagsak ng Nikkei ay nagpaunawa sa mga tao na bagamat ang kabisera ng Summerland at ang kabisera ng Wall Street ay nakikipagkumpetensya na ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay maaaring umupo at magpahinga. Kaya lang, kasabay nito, may tanong ding gumugulo sa isipan ng lahat. Bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Jasper na pukawin ang isang Softwin kung hindi man lang niya kayang hawakan ang Wall Street mag-isa? Sunrise Land, Softwin Cherry Blossom Building. Sa top-level na conference room, ang mga high-level na pinuno ng punong tanggapan na ng ahas na magmadali upang suportahan si Softwin ay mukhang seryosong-seryoso. Nakaupo sila sa kanilang mga posisyon na parang may namatay at walang sinabi. Alam ng lahat ang nangyari, ngunit dahil walang sinabi ang kanilang superior, hindi sila ng ahas na magkomento. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang mga mata ng lahat ay puno ng galit at tila may isang kagyat na pangangailangan na magbulalas. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng conference room mula sa labas. Mabilis na pumasok ang isang kalbong matandang lalaki na maliit ang figure at hindi masyadong gwapo ang mukha. Sa likod niya ay isang magandang batang babaeng sekretarya na may magandang figure. Ang isa ay pangit at ang isa ay maganda, ang isa ay payat at ang isa ay matambok. Nakagawa sila ng malakas na visual impact. Gayunpaman, walang nadama na ito ay hindi tama. Sa Sunrise Land, ang mga babae ay mga basalyo lamang ng mga lalaki. Kahit gaano pa kaganda ang babae, laruan lang sila ng lalaki. Kung mas may kakayahan ang isang tao, mas magiging maganda ang kanyang laruan. Dahil nakatayo si Miles sa tuktok ng bilog ng kabisera ng Sunrise Land, nagkaroon siya ng lakas at kwalifikasyon para magkaroon ng pinakamagandang laruan sa Sunrise Land. Nagmamadali siyang pumasok sa conference room. Ang mga executive, anuman ang kanilang katayuan, ay tumindig lahat at yumuko para salubungin siya ng magalang at mataimtim. Hello, sir. Ang ideya ng kababaan o superiority na nakaukit sa mga buton ng mga tao sa Sunrise Land ay malinaw na ipinakita sa sandaling ito. Nagtaas ng kamay si Miles. Umupo siya sa harap ng mesa at sinabing, mga kasamahan ko, maupo kayo. Muling narinig ang unipormeng tunog ng pag-upo. Seryosong pahayag ni Miles, alam na ng lahat ang nangyari more than 10 minutes ago. Ngayon ang digmaan sa pagitan ng Summerland Capital at Wall Street Capital ay kumalat sa Sunrise Land. Bilang pinuno sa industriya ng pananalapi ng Sunrise Land, kami sa Softwin ang unang target. Kaugnay nito, nais kong hilingin sa inyong lahat na ipahayag ang inyong mga pananaw at opinyon. Pagkatapos sabihin iyon ni Miles, isang lalaking nakaupo malapit sa kanya ang nagsabi sa malalim na boses, Mr. Sean, mga kasamahan ko, ito ang provocation ni Summerland laban sa Sunrise Land. Ito ay ganap na hindi matitiis. Pagkatapos sabihin ng lalaki iyon, nagpahayag ng kanilang mga opinyon ang iba pang mga executive at lahat sila ay may parehong mga ideya.
Kalmado ang ekspresyon ni Miles at walang gaanong pagbabago sa kanyang ekspresyon na makikita. Lahat. Matapos magpahayag ng opinyon ang lahat, dahan-daang nagsalita si Miles. Ang kasalukuyang sitwasyon ay kung ano ang nakikita ng lahat. Hindi man lang kayang suportahan ng JW Foundation ang kanilang sarili sa harap ng kabisera ng Wall Street, ngunit sa kritikal na puntong ito, bakit sila nang ahas na pukawin tayo? Saglit nitong tanong na nagpatahimik sa conference room. Wala sa mga taong naruroon ang mga hanggal dahil maaari silang maging isang executive ng Softwin o isang pangunahing executive na maaaring magkaroon ng direktang pakikipagpulong kay Miles. Ang katotohanan ay simple at kahit sino ay maaaring malaman ito sa isang maliit na pag-iisip, ngunit ang mga matatalinong taong ito ay hindi makakuha ng isang sagot kahit na pagkatapos sila rack ang kanilang mga utak. Bakit? Bakit ginawa yon ni Jasper? Upang masagot ang tanong na ito, nagpa siya akong magdagdag ng miyembro ng panggitnang antas ng Softwin sa pulong na ito. Nakipagdeal siya kay Jasper dati at dapat ay mabigyan niya tayo ng inspirasyon. Pagkasabi noon ni Miles ay sinulyapan niya ang katabi niyang sekretary na nakayuko para mag-note. Agad na bumangon ang sekretarya at binuksan ang pinto. Ang nakakagulat, ang nakatayo sa labas ng pinto ay si Echo. Huminga ng malalim si Echo, na matagal nang naabisuhan, pinigilan ang kaba sa puso, tumanggo sa sekretarya, at pumasok sa meeting room habang nakatingin sa kanya ang executives, novel drama. Naturally, walang lugar para sa kanya sa conference table. Tumayo si Echo sa sulok, yumuko sa lahat ng executive, at sinabing, lahat, ako si Echo Welch ng Investment Planning Department. Inutusan akong pumunta sa Summerland upang makipag-ayos sa negosyo, at sa panahong iyon, nagkaroon ako ng ilang mga kontak kay Jasper, ang kaluluwa at tagapagtatag ng JW Foundation. Pag-usapan ang negosyo. Isang boses ang mabilis na pumutol sa pagsasalita ni Echo. Noon, maayos ang usapan ng chairman at Wayne Marlan. Pagkatapos nilang hilingin sa iyo na panatilihin ito, ibinigay mo si Wayne, isang inahing manok na maaaring mangitlog ng ginto, kay Jasper. Ngayon ay sinakop na ni Abilon ang 80% ng market share ng domestic e-commerce platform ng Summerland. Ito ay isang 100 bilyong antas na merkado ng asol na karagatan at nawala mo ito. Business negotiation ba ang tawag dito? Nang marinig ang mga katagang ito, kumaibat ang mga lumalabas sa bibig ni Echo. Ang nagsalita ay isang executive. Dati nang bumagsak ang kanyang pamangkin sa posisyon ni Echo bilang Deputy Manager ng Investment Planning Department. Ngayon, sinamantala na niya ang pagkakataon, at natural, ibababa niya si Echo. Iyon ang pagkakamali ko. Hindi nabigyang katwiran ni Echo ang sarili. Naunawaan niya ang mga patakaran ng lugar ng trabaho sa kanyang sariling bansa. Kung sinabi ng mga nakatatanda na mali ka, mali ka. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay maaaring magdagdag ng kaunting magandang impresyon para sa iyong sarili. Gayunpaman, kung pipilitin mo ang isang paliwanag, ihihiwalay mo lamang ang iyong sarili sa lahat. Sa lugar ng trabaho sa Sunrise Land, ang pagiging nakahiwalay ay nangangahulugan ng pagkamatay ng isang karera. Kaya naman, ang saloobin ni Echo sa simpleng pag-amin ng mga pagkakamali ay nanalo ng pabor ng ilang executive. Sa sandaling ito, sinabi ni Miles, ang bagay na ito ay lumipas na, at kung ano ang kailangang pag-usapan ngayon ay walang kinalaman sa bagay na iyon. Echo, alam mo na ang nangyari bago ka dumating, di ba? Ngayon kailangan ka ng senior management ng kumpanya na magbigay ng iyong opinyon. Huminga ng malalim si Echo. Alam niyang sinusubok siya ng pinakamataas na antas ng investment banking. Kung gagawin niya ito ng maayos, lahat ng masasamang gawa na ibinigay sa kanya ni Jasper noon ay mawawala, ngunit kung siya ay mabaygo, kahit ang kanyang makapangyarihang pamilya ay hindi makakatulong sa kanya ng malaki. Kung tutuusin, bagamat matatag ang kanyang pamilya, hindi lang siya ang tagapagmana. Bukod dito, isa lamang siyang marginal nobody sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya. Inaalala ang sinabi sa kanya ni Fabian ilang minuto ang nakalipas sa kanyang isipan, isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Echo at sinabi niyang, sasabihin ko muna sa lahat ang aking paghuhusga. Sa tingin ko, hindi inaasahan na gagawin ni Jasper ang pagpipiliang ito.
At ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jasper ay upang hilahin tayo sa larangan ng digmaan at ganap na pag-apuyin ang apoy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1549. Mula sa pananaw ni Jasper, gaano man karami ang mga card ng JW Foundation, sa huli ay matatalo sila sa harap ng kapangyarihan ng Wall Street. Kung gusto niyang manalo, o marahil, mag-antala hanggat maaari. Pagkatapos, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay upang maputik ang tubig hanggat maaari. Sa pag-iisip na ito, sino ang pinakamahusay na tao upang i-drag sa laro? Kami. Si Echo ay nagsasalita ng mas matatas, at ang kanyang tren ng pag-iisip ay naging mas maayos. Malakas niyang sinabi, para kay Jasper, if JW Foundation will be dead sooner or later, then they might as well pull US down before they die. Kapag natapos na siya, ano ang mangyayari sa pagitan natin at ng Wall Street Capital? Paano tayo mabubuhay ng mapayapa? Kung tutuusin, ayos lang kung hindi ka sasali sa laban na ito. Sa sandaling sumali ka, kung sa huli ay tatayo ka sa matagumpay na panig, hindi may iwasang kailanganin mong hatiin ang mga samsam. Doon ay sumiklab ang salungatan sa pagitan natin at ng Western Capital. Napakunot ang noo ng bawat executive sa conference room dahil sa sinabi ni Echo. Ito ay hindi tama, novel drama. May umiling. Hindi ito nakikinabang kay Jasper. Sagot ni Echo, this is only the most probable possibility. Ang batayan para sa konklusyong ito ay tiyak na mabibigo si Jasper. Ngunit paano kung ang layunin ni Jasper ay guluhin ang sitwasyon, pagkatapos ay gumamit ng anumang iba pang paraan upang tamaan kami at ang Wall Street ng husto? Nagkatinginan ang lahat pagkatapos sabihin iyon ni Echo. Nakasimangot din si Miles. Sabi niya, Mr. Welch, anong patunay ang mayroon ka? Umiling si Echo at sinabing, wala ako. Binuksan niya ang kanyang kamay at sinabing, kung tutuusin, ang ginagawa natin ngayon ay may mga walang base ang hula, di ba? Tanong ni Miles, so, ayon sa sinabi mo, ano ang dapat gawin ngayon ng kumpanya? Desididong sinabi ni Echo, gamitin ang pinakamalupit na paraan sa pinakamaikling posibleng panahon para ipaunawa kay Jasper na siya ang unang malalamon ng apoy pagkatapos niyang ilihis ang apoy patungo sa soft wind. Ano ang tungkol sa iyong naunang hula? May nagtanong. Ngumiti si Echo at sinabing, regardless kung totoo man o hindi, we have to do this. Hindi pinapayagan ng Eastern Empire ang anumang anyo ng provocation, at hindi basta-basta kayang lunukan ni Softwind ang galit nito sa harap ng mga malisyosong pag-atake. Ang ating mga mamamayan ang unang mag-aakusa sa atin ng ating kawalan ng kakayahan. Higit pa rito, kung wala tayong gagawin, ang stock market ng Nikkei at ang Sunrise Land ay babagsak, at walang sino man ang makakayanan ang pagbagsak. Natahimik ang mga executive sa kwarto. After a long time, Miles said to Echo, okay Mr. Welch, thank you for your opinion. Please umalis ka na. Tumango si Echo. Tumalikod na siya at umalis sa meeting. Hindi siya nabigo, dahil naiintindihan niyang mabuti na sa mataas na hierarchical na lugar ng trabaho ng Sunrise Land, gaano man kaganda ang performance niya ngayon, hindi siya makakadalo sa ganoong high-level na pagpupulong. Ang makapagsalita dito ay itinuring na bilang pambihirang awa mula sa panig ni Miles. Pagkaalis ni Echo, dahan-dahang sinabi ni Miles, bago magsimula ang meeting, nakausap ko na si Mr. Soros mula sa Quantum Fund. Makalipas ang 15 minuto, natapos ang pulong na ito tungkol sa kinabukasan ng Softwind. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa kanyang opisina, nakatanggap si Echo ng bagong appointment letter. Pansamantalang commander ng Financial Department ng Softwind Investments. Sa sobrang tuwa ni Echo, kinilig siya. Alam niyang wala siyang ginawang walang kabuluhan. Sa sandaling makuha niya ang appointment na ito, nakipag-ugnayan siya kay Fabian. Tama ka. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang sinabi mo sa akin, nagawa kong hikayatin ang mga executive. Ngayon, malapit nang kumilos si Softwind. Oo, ako lang ang may pananagutan. Mula ngayon, magkakaroon ako ng kontrol sa daan-daang bilyong US dollars, at ang perang ito ay gagamitin para ma-pressure si Jasper. Alam ko na ang gagawin. Hintayin na lang natin. Isang oras pagkatapos maglunsad ng snipe ang JW Foundation laban sa Softwind Investments,
naglabas ng anunsyo ang Softwin Investments. Bilang tugon sa mga malisyosong pag-atake sa pagpopondo mula sa ilang entity na may masamang intensyon, gagawin ng Softwin Investments ang lahat para magbayad sila ng mabigat na presyo. Kasunod ng anunsyo na ito ay isang ganap na pag-atake ng Softwin Investments. Ang pagkakasala na inilunsad ni Softwin sa pagkakataong ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga napaka-target na pag-atake. Mr. Si Lane, ang mga stock ng mga lokal na kumpanya ng Summerland na pinamumunuan ni Sena ay bumagsak sa kabuuan. Same time na iniulat ni Baz ang sitwasyon kay Jasper. Paano ang pagkawala? Patuloy na nakasimangot si Jasper, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Ang sitwasyon sa sandaling ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ngayon, hindi lamang si Sena, kundi ang lahat ng lokal na kumpanya ng Summerland na pumunta sa Estados Unidos ay nahaharap din sa halos nakakabaliw na pag-atake mula sa Softwin. Napakalaki nito. Natagpuan ni Baz ang presyo ng stock ni Sena, itinuro ang nakakagulat na pagbaba ng index, at sinabing, kung magpapatuloy ito, ang limitasyon ay ibababa sa lalong madaling panahon maliban kung papasok tayo sa merkado. Bahagyang sinabi ni Jasper, bukod pa kay Sena, may 12-dosenang stock ng kumpanya ng Summerland na inaatake. Kahit na may kapangyarihan akong iligtas si Sena, sa tingin mo kaya kung iligtas silang lahat? Mapait na sagot ni Baz, pero at the end of the day, Sena is. Ano? Ang negosyo ko. Awkward na tumango si Baz. Lahat ay makasarili. Pagkatapos ng lahat, ang isang puntong pagbaba sa presyo ng stock sa sandaling ito ay nangangahulugan na ang yaman ni Jasper ay lumiliit din ng isang punto. Kahit sino ang maaaring mag-isip ng ganito, ngunit hindi ako. Marahan na napabuntong hininga si Jasper, I am not claiming that I am a saint. Kung kaya ko, I fish out ko muna si Sena, pero ngayon maluwag na ang alyansa namin, at may mga taong may vested interests pa rin. Kung kukuha ako ng pera mula sa foundation para iligtas si Sena sa sandaling ito, baka madisband na rin ang JW Foundation. Tanong ni Baz, ano naman ang tungkol sa amin? Malamig na sabi ni Jasper, continue fighting. Ngayon three-way melee na ang sitwasyon, tingnan natin kung sino ang unang matatalo. Pagkatapos magsalita, ikinonekta ni Jasper ang video call. Tinitigan niya ang munting prinsipe, si Kayden, at ang iba pa sa screen at sinabi sa malalim na boses, ang layunin ay Softwin at Quantum Fund. Ngayon, matatalo ko sila ng 1,000 puntos sa Nikkei at Dow Jones Index. Nagkatinginan si Kayden at ang munting prinsipe. Ang munting prinsipe ay maayos dito. Dahil sa background ng kanyang pamilya, nagkaroon siya ng shares ng ilang nakalistang kumpanya sa stock market, ngunit hindi marami. Gayunpaman, iba si Kayden. Ang mga J. Langdon ay may hindi mabilang na pamumuhunan sa buong mundo. Ang round na ito ng mga pag-atake sa mga nakalistang kumpanya ng Summerland ng Softwin at Quantum Fund ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalugi. Oo naman, kalmado ang mga mata ni Kayden, at tumango siya. Ngumiti ang munting prinsipe at sinabi, wala akong pagtutol. Let's start then, mahinahong sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1550. Sa OpenSea ba ni Softwin laban sa mga kumpanyang nakalista sa Summerland, ang pakikibaka na una ay sa pagitan ng Summerland Capital at Wall Street Capital ay lumaki sa santukan sa pagitan ng tatlong malalaking panig. Napakagulo ng sitwasyon. Ang JW Foundation ay natakot at nagulat sa lahat sa kanilang determinasyon na basagin ang Dow Jones at Nikkei Index. Samantala, ang Wall Street Capital ay tila nagalit din. Sa isang banda, desperadong sinubukan nitong mapanatili ang katatagan ng Dow Jones Index, at sa kabilang banda, naglunsad ito ng napakabangis na OpenSea laban sa JW Foundation, novel drama. Kasabay nito, pinalakas ni Softwin ang pag-atake mula sa Wall Street Capital. Sabay-sabay itong naglunsad ng matinding OpenSea laban sa lahat ng kumpanyang nakalista sa Summerland sa United States. Nahaharap sa pagkubkob ng dalawang pangunahing grupo ng kapital, ang presyon sa JW Foundation ay tumaas ng husto. Tila hindi maiiwasan ang pagkatalo ng buong kabisera ng Summerland. Gayunpaman, nasa mabuting kalooban si Jasper. Baz, ipakita sa akin ang buong data ng capital volume ng Dow Jones Index ngayon. Pagkatapos ng utos ni Jasper, may lumabas na data graph sa harap niya.
Nang tingnan ang data sa harap niya, ngumiti si Jasper at tinanong si Jake sa tabi niya, may nakikita ka ba? Ngumiti si Jake at sinabing, ang mga pondo ay tumatakas. Hindi maintindihan ng mga taong walang partikular na antas ng propesyonal ang siksik na data na ito. Ito ay magiging tulad ng double dutch sa kanila. Gayunpaman, sa pananaw ni Jake, ang lahat ng ito ay hindi maaaring maging mas halata. Itinuro niya ang pambungad na data ngayong araw at sinabing, nang magbukas ang merkado ngayon, halos nakita namin na ang mga retail na pondo ay umabot sa 85% ng mga pondo sa pangangalakal ng Dow Jones Index, habang ang iba ay mga institusyon at mga grupo ng kapital na tulad namin. Ngunit ngayon, sa kaguluhan na nabuo ng tatlong pangunahing grupo ng kapital, isang malaking bilang ng mga retail na pondo ang tumatakas sa bawat segundong lumilipas. Tumango si Jasper at sinabing, oo, ang mga retail na pondo ay ang tunay na mga master ng financial market, at ang kanilang kapital ang batayan ng buong mekanismo. Walang backbone ang retail funds. Maaari lamang nilang tingnan ang takbo at direksyon ng merkado. Ito ang dahilan kung bakit ang mga retail investor ay palaging ginagawang tanga ng mga dealers. Sa ngayon, ang Dow Jones Index ay nagsisilbing larangan ng labanan ng tatlong pangunahing grupo ng kapital. Kami ay nasa ilalim ng malaking presyon, ngunit kahit na aling panig ang may kalamangan, ang marahas na pagbabago-bago sa merkado ay hindi maiiwasan. Sa ilalim ng pagbabago-bagong ito, ililigtas ng mga retail investor ang kanilang sarili at pipiliing tumakas pansamantala. Ang mga mata ni Jake ay kumislap sa paghanga at sinabing, oo, kung ako ay isang retail investor, tiyak na hindi ako mangangarap ng anumang mga panganib sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang santukan ng tatlong pangunahing grupo ng kapital, at ang pinakamaliit na aksyon mula sa kanilang bahagi ay maaaring ganap na sirain ako. Ang nag-iisang retail investor sa ganitong sitwasyon ay parang isang langgam na naghahanap ng pagkain sa tabi ng dalawang nag-aaway na behemoth. Kung hindi ka mabilis tumakbo sa oras na ito, hindi ka na naghahanap ng pagkain, naghahanap ka ng mamatay. Tama iyan. Tumango si Jasper. Napakasimple. Maiintindihan ito ng sinumang retail investor. Kaya ngayon, ang halaga ng retail funds ay bumagsak sa less than 70%. Ang 15% ng mga pondong kinakatawan namin ay sapat na upang magdulot ng malaking tsunami. Tumawa si Jasper, iwinagayway ang kamay kay Jake, at sinabing, go and execute this. Alam mo kung paano gawin ito, tama ba? Tumawa si Jake at sinabing, nagmamartilyo lang ito sa palengke. Nang makita niyang tumango si Jasper ay agad na tumalikod si Jake para bumalik sa trabaho. Samantala, ang kanilang pag-uusap ay nai-broadcast ng live sa mga sentro ng kalakalan sa Waterhoof City at Harbor City. Jasper, to be honest, minsan nakakatakot talaga kita, sincere na sabi ni Kayden. Umaasang tumango si Lord Alvarado. Hindi ako makapaghintay. Ngumiti si Jasper at sinabing, I asked you to buy gold before this. Nagawa mo na ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1551. Lahat naman tayo nagbukas ng posisyon. Pagkatapos ng lahat, umaasa kami sa ginto upang maibalik ang nawala sa Dow Jones ngayon. Si Kayden ay nasa mabuting kalooban, novel drama. After this incident, mas na-appreciate niya si Jasper. Mula nang pumasok si Softwin, ang mga kumpanyang Summerland na nakalista sa United States stock market na dati niyang pinag-investen ay dumanas ng matinding pagkalugi. Imposibleng hindi masama ang pakiramdam. Gayunpaman, nagayos na si Jasper ng paraan para mabawi nila ang kanilang pagkalugi, at iyon ay ang mag-invest ng malaking halaga ng ginto. Ang pandaigdigang sistema ng pananalapi ay komplikado, ngunit maaari rin itong maging simple. Mayroong isang tuntunin na walang hanggang katotohanan. Noong umuusbong ang stock market, nanlamig ang ginto. Kung ang stock market ay bumagsak, ang pera ay babaha sa mahirap na pera, na ginto. Kapag maganda ang ekonomiya, mangungulekta ng mga antigo, ngunit kapag masama ang ekonomiya, pipiliin ng isa na panatilihin ang ginto. Ito ang dahilan sa likod ng mekanismo. Kapag ang sitwasyon ay magulo, ang mga tao ay babalik sa kanilang paniniwala sa ginto. Kailangan kong tiyakin na mayroon tayong reserbang lakas, kung hindi, kailangan nating umalis kapag naubos na ang pondo, mahinang sabi ni Jasper.
Sa sandaling ito, pinag-isa ni Jake ang tatlong pangunahing sentro ng kalakalan at nagsimulang martilyo ang merkado. Kapag ginawa niya iyon, para siyang meteorite na bumagsak sa ilog. Sa ilalim ng malalaking alon, ang Dow Jones Index ay parang isang maganda ngunit nakalantad na babae. Noong nahaharap siya sa mga walang hiyang gangster ng JW Foundation, kahit na ang Quantum Fund at Softwin, na gumanap bilang mga tagapag-alaga, ay sumugod na pigilan sila, hindi nila kayang bawiin ang determinasyon ng JW Foundation na guluhin siya sa anumang paraan. Dow Jones Index, 7,410 puntos. Dow Jones Index, 7,401 puntos. Daan-daang bilyong dolyar na halaga ng mga pondo ang namartilyo anuman ang halaga. Isa itong kapistahan na sabik na hinihintay ng lahat ng mga ekonomista sa buong mundo. Hindi pa nangyari ang ganitong bagay. Sa sandaling ito ay naglalaro sa harap ng kanilang mga mata. Sa School of Modern Economics sa University of Cambridge, Grinton, isang 80 taong gulang na Global Modern Economics leader at kasalukuyang Vice Dean ng University of Cambridge School of Economics, ay nakatingin na ngayon sa mga pagbabago sa Dow Jones Index kasama ang kanyang koponan. Malapit na nitong masira ang 7,400 defensive line. Ungol ni Grinton sa mahinang boses. Bigla siyang nagtaas ng boses at nagsabi, "Ay record mo ito. Itala ang bawat detalye. Huwag palampasin ang anumang numero. Mga kapwa ko kasamahan, nasasaksihan natin ang kasaysayan sa sandaling ito. Ang sandaling ito ng kasaysayan ay hahangaan ng hindi mabilang na mga susunod na henerasyon. Ang bawat numero sa sandaling ito ay may napakahalagang kahulugan. Magdadala ito sa amin ng hindi mabilang na inspirasyon at makakatulong sa amin na mas mahusay na magtatag ng mga modernong teorya sa ekonomiya." "Sir, recorded na po lahat," sabi ng assistant niya. Pagkatapos, nag-aalala nilang kinumpirma, "Sir, sabi ng doktor hindi ka masyadong ma-excite, ang puso mo." Kinawayan ni Grinton ang kanyang katulong at tuwang-tuwa na napabulalas, "Nasira. Nasira ito. O Diyos ko, isang plunge ng 50 puntos. 7,351 puntos. Anong nangyari?" Ang Dow Jones Index ay bumagsak ng 50 puntos sa isang pagkakataon noong 13 oras 20 minuto at 6 na segundo, ika-23 ng Setyembre taong 2001 oras ng Estados Unidos, na gumagawa ng kasaysayan. Ito ang pinakamalaking solong pagbaba ng index sa kasaysayan. Ayon sa kayamanan ng Dow Jones Index, ang 50 puntos na ito ay nangangahulugan na 89 na bilyong US dollar ang sumangga mula sa Estados Unidos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1552. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Sa sentro ng kalakalan ng Quantum Fund, tinitigan ni Rogers ang 50 puntos sa Dow Jones Index na tinadtad sa kalahati ng mga pulang mata. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit. Naunawaan niya ang ibig sabihin ng 50-point drop na ito. Ang sitwasyon ay una sa isang pagkapatas, ngunit ang 50-point drop na ito ay nangangahulugan ng kompletong pagkawala ng 7,400 point defensive line, at nangangahulugan din na ang panic selling ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay halos imposible ayon sa nakaraang pagbabudget na isinagawa niya at ng kanyang koponan. Hindi bababa sa 200 bilyong dolyar ang kinakailangan upang ibagsak ang kasalukuyang Dow Jones Index ng 50 puntos sa isang pagkakataon. Walang ganoong kalaking pera si Jasper kahit ibenta niya ang lahat ng mayroon siya. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Sa ilalim ng matinding pagkabigla at pagkamangha, ganap na tinalikuran ni Rogers ang kanyang dating kahinahunan, pagpipino, tiwala sa sarili at kalmado. Sa sandaling ito, para siyang lalaking leon na nangangaso sa labas. Sa halip na kainin ang madaling makuhang biktima, bumalik siya sa yungib at nalaman niyang ang kanyang mga leon ay nadungisan na ng biktima. Nawala ang kanyang dignidad at lahat ng dahilan. Kung si Rogers mismo ay ganito, kung gayon ang iba sa kanyang koponan ay mas nalilito. Walang makapaniwala dito. Ang mga nangyayari sa harap nila ay tunay na mahiwaga. Walang nang-ahas na magsalita, at hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari. Kaya naman, natural, hindi sila nang-ahas na akitin ang atensyon ni Rogers, baka sila ay gawing punching bag. Sa ilalim ng gayong katahimikan, lumitaw ang panic selling. Pagkatapos,
Ang index ng Dow Jones ay bumagsak muli ng 30 puntos. 7,321 puntos. Huminga ng malalim si Rogers. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib at muntik na siyang malaglag sa paa. Kaibigan ko, nawalan ka ng malay. Isang kamay ang tumapak sa balikat ni Rogers. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang matipunong anyo ni Soros. Napakadilim ng mukha ni Rogers na parang tinta. Imposible. Kinagat ni Rogers ang kanyang mga ngipin at umungol. Para siyang duwag na ayaw aminin ang kanyang kabiguan. Umiling si Soros, sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na ilabas ang data, itinuro ang screen, at sinabing, baka ito ang magbibigay sa iyo ng sagot. Tumangala si Rogers. Natahimik siya saglit at saka tumili, paano ba? Paano tayo mawawalan ng napakaraming retail na pondo? Ano ang iniisip ng mga idiot na iyon? Iniisip nila kung paano ililigtas ang kanilang mga kaluluwa sa digmaang ito ng siglo. Kapag ang bawat stock ay nasa panganib na mamartilyo, ang tanging pagpipilian na maaari nilang gawin ay ang magbenta, at pagkatapos ay mag-divest habang naghihintay sa laban. Tinitigan ni Soros ang screen na may mga mata na kasing bait ng Falcon at sinabing. At nangyari ang lahat ng ito pagkatapos sumali si Softwin. Ngayon ay naiintindihan na namin kung bakit ang lakas ng loob ni Jasper na sadyang pukawin si Softwin habang nakaharap siya sa amin. Akala namin ay nagpaplano kami laban kay Jasper, ngunit si Jasper ay nagpaplano laban sa mga retail investor. Napaatras si Rogers, namutla ang mukha. Gaano man kalaki ang pera at puhunan, at the end of the day, laro pa rin ng puso ng mga tao ang laro ng kapital. Natalo ka kay Jasper sa unang yugto ng larong ito, matandang lalaki. Halos mawalan ng hininga si Rogers sa sinabi ni Soros. Tumingin si Rogers sa screen. Ang Dow Jones Index Market ay pula ng dugo. Gumapang sa buong screen ang madidilim na mga pulang linya na kumakatawan sa pagtanggi. Ang nakakabigla na pula ay tila dugo habang tinusok nila ang mga mata ni Rogers. Ngunit kung gayon, ang sariling pondo ni Jasper ay mauubos habang siya ay sabay-sabay na lumalaban upang hilahin pababa ang Dow Jones Index. Ano ang saysay ng lahat ng ito? Bulong ni Rogers, novel drama. Mahina na sinabi ni Soros, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sir, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1553. Tumakbo ang isang confidant at bumulong kay Soros, na-verify namin na nitong mga nakaraang araw, daan-daang pondo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtatayo ng mahahabang posisyon ng ginto sa mga batch. Ang kabuuang pondo ay konserbatibong tinatansya na hindi bababa sa 30 bilyong US dollars. Ngayon lang, ang Dow Jones Index ay bumagsak ng 50 puntos at pagkatapos, ang mga tao ay nagsimulang magbenta ng panik. Ang ginto ay kasalukuyang tumataas. Kung ang parehong tao ay pinaikli ito ng 30 bilyong US dollars, nakagawa na siya ng hindi bababa sa dobleng kita. Dagdag pa, ang pinagkakatiwalaan ay sumulyap kay Rogers, na namumutla, ay bumantong hininga at sinabing, kung magpapatuloy ang panic selling, ayon sa aming mga pagtatansya, ang Dow Jones Index ay patuloy na babagsak ng hindi bababa sa isa pang 200 puntos. Ang 200 point loss ay makikita sa tumataas na halaga ng ginto. Ang 30 bilyong US dollar ay konserbatibong tinatansya na magiging hindi bababa sa 120 bilyong US dollars o higit pa. Sinulyapan ni Soros si Rogers at mahinang sinabi, tingnan mo, mas yumaman si Jasper habang nakikipaglaban siya, novel drama. Ang antas ng panlilibak na ito ay nagparamdam kay Rogers na hindi komportable. Sa isang mahinang singhot, naramdaman ni Rogers ang pagsikip ng kanyang dibdib. Tila isang malaking bato ang idiniin sa kanya kaya hindi siya makahinga. May mahinang tamis sa kanyang bibig at pakiramdam niya ay halos bumulwak ang isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Ha ha ha, biglang tumawa ng baliw si Rogers. Okay, nag-aalala kami na si Jasper ay takasan ang kanyang mga pondo at nilimitahan namin ang bilang ng kanyang mga pondo sa labas ng pampang, ngunit hindi namin inaasahan na gagawin niya ang ganap na kabaligtaran. Nagsimula siya ng mababaw na laban at ay palihim na bumibili ng ginto. Ang pinakakatawa-tawa ay ang halos 80% ng mga pondo na nagpapataas ng presyo ng ginto ay binili ng mga namumuhunan mula sa Estados Unidos na nag-withdraw ng kanilang mga pondo mula sa stock market.
Nagbibigay sila ng tulong sa kalaban. Pinopandohan ng mga tanga ang kalaban. Ang kanilang pagbili ng ginto ay nagpapataas ng pondo ni Jasper. Gagamitin ni Jasper ang mga pondong ito para itulak ang buong kabisera ng Estados Unidos sa kailaliman. Yung mga tanga, ibinibigay nila sa kaaway ang isang pala para hukayin ang sarili nating libingan. Mahinahong sinabi ni Soros kay Rogers, na halos mag-hysterical, dapat kang magpahinga. Ano naman dito? Dapat ko bang iwan ito sa iyo? Malamig na tanong ni Rogers. Natawa si Soros at sinabing, ano ang silbi ng pag-abot sa akin ng lugar na ito? Diyos ba ako? Nabuo ang layout ni Jasper at naging pangkalahatang kalakaran ang panic selling. Maliban kung pinahintulutan ako ng Greenspanner na pakilyusan ang mga reserbang pondo ng Federal Reserve, hindi ko ito mapipigilan. Iyon na para sa ikalawang araw ng kalakalan. Lunukan na lang natin ang hinaing at ibalik ang sitwasyon bukas. Malamig na sinabi ni Rogers, ngunit ngayon ay mayroon pang 1 oras at kalahati bago magsara ang merkado. Hindi na kailangan. Umiling si Soros at sinabing, malapit nang magkaroon ng trading curve ang Dow Jones Index. Isang trading curve. Ang mga salitang iyon ay nagpabilis muli ng kalmadong puso ni Rogers. Naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Muling sumiklab ang alab ng puot sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na siya, na may ganap na kalamangan sa lakas, ay masabugan ni Jasper sa trading curve. Ang tinatawag na trading curve ay tumutukoy sa isang sistema ng pagpapahinto ng kalakalan na na-trigger lamang kapag ang stock ay bumaba at umabot sa isang tiyak na threshold sa loob ng 1 araw ng kalakalan. Sa buong kasaysayan ng stock market ng Estados Unidos, mayroon lamang 2 trading curves sa ngayon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa panahon ng pag-crash ng pandaigdigang stock market. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, isang lalaki mula sa Summerland na wala pang 30 taong gulang, ang nagpilit sa kanila sa desperado na sitwasyong iyon sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Ang huling watawat ng Estados Unidos ay sinira ng lalaking ito. Inihagis ito sa lupa at tinapakan ng mabangis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1554. Samantala, si Rogers, na nagsisilbing sentinel ng bansa, ay nagbabantay sa dignidad ng dakilang bansa ng Estados Unidos. Gayunpaman, ginawa ni Jasper ang lahat ng iyon sa harap niya. Pakiramdam ni Rogers ay bumibigat na ang malaking bato sa kanyang dibdib nang mas halata ang paninikip ng kanyang lalamunan. Sunrise Land, Cherry Blossom Building. Si Echo, nakakaupo pa lang at hindi pa nagkakaroon ng oras para lubos na maunawaan kung ano ang pakiramdam ng maluklok sa kapangyarihan, ay natulala rin sa biglaang sitwasyong ito. Paano ito nag-crash? Novel drama. Pakiramdam ni Echo ay isang pantasya ang nangyari sa kanyang paningin. Napaka-unreal noon. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyari? Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Echo sa operation room. Bagamat tinawag itong operating room, isa talaga itong standard size na trading room. Lahat sila ay ang pinakapiling miyembro ng koponan ng Softwin. Sa madaling salita, narito ang nangungunang securities operation team sa Sunrise Land. Mayaman, anong nangyari? Matapos ang pag-ungol ni Echo, isang kalbong nasa edad na lalaki ang agad na tumayo. Siya ang head analyst ng team na ito. Ibinaba ni Rich ang kanyang ulo at magalang na sinabi, Sir, ayon sa aming pagsusuri, ang JW Foundation ang gumamit ng pagkakataon na pumasok kami sa away para mag-trigger ng panic selling. Hindi ito magandang balita para sa amin. Mabangis ang itsura ni Echo at umungol, hindi ako bulag. Nakikita ko ang kasalukuyang sitwasyon, kaya hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyon. Ang kailangan kong malaman ay kung paano ito ginawa ni Jasper. Mayroon akong karamihan sa mga pondo ng Softwin Investments at maaari ko siyang durugan anumang oras. Hindi pa talaga ako nagsisimulang makipaglaro sa kanya. Pinagmamasdan din siya ng Quantum Fund. Si Jasper ay ganap na walang posibilidad na makabalik. Ano ang dahilan niya sa paggawa nito? Mukhang napahiya si Rich at sinabing may awkward na expression, Sir, ang securities market is very complex and prone to change. Lalo na sa napakalaking halaga ng pondo, ang resulta ay hindi basta-basta matukoy sa bilang ng mga pondo. Ang labas ng mundo ay palaging binibigyang pansin ang mga pagbabago sa sitwasyon, at kung ang JW Foundation ay lubhang nais na ang Dow Jones Index ay ilibing sa tabi nila,
hindi namin ito mapipigilan ni Quantum Fund. Kung tutuusin, hawak din ng JW Foundation ang hindi bababa sa 100 bilyong US dollars sa kanyang mga kamay. Kaya, maaari siyang walang ingat na pumunta sa merkado. Kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, ang mga retail investor at maliliit na institusyon ay dapat umalis sa merkado ng maaga upang maprotektahan ang kanilang sarili, kung hindi, mapapawi sila kung sila ay martilyo. Sa ilalim ng malupit na pagpigil, ang mga retail na pondo ay tumakas at nag-trigger ng pagbagsak ng Dow Jones Index. Sa sandaling bumagsak ang index, nabuo ang isang alon ng panic selling na hindi namin napigilan. Hindi tayo pwede, galit na tawa ni Echo. Hinawakan niya sa kwelyo si Rich at kinaladkad ito hanggang eye level. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mukhang uhaw sa dugo, na para bang kakainin niya ng buhay si Rich. Kaya, sinasabi mo sa akin na nanalo pa rin si Jasper kahit na mayroon din akong hindi bababa sa 100 bilyong US dollars na halaga ng mga pondo sa kamay at ang Quantum Fund ay sinusuportahan ng buong Wall Street Capital at ng Federal Reserve. Pinagalitan ni Rich si Echo sa pagiging tandang baboy na walang alam. Gayunpaman, mas malakas ang kanyang paghamak, mas kitang-kita ang kabab ang loob sa kanyang mukha. Hindi, sir. Ito lang ang suicidal desperation ni Jasper. Makaligtas man siya sa panahong ito, si Jasper ay parang kandila sa hangin. Matapos mawala ang kanyang huling bit ng lakas, wala na siyang puwang para sa paglaban. Kapag nangyari iyon, magagawa mo ang anumang gusto mo sa JW Foundation, sir. Nang marinig ito, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Echo. Inilabas niya si Rich at pinanood ang pagbabago ng Dow Jones Index sa screen. Bumaba ulit ito ng 32 points habang nag-uusap sila. Kumaibat ang gilid ng kanyang mga mata at ang gilid ng kanyang bibig. Habang pinipigilan niya ang kanyang pagkabalisa at kalungkutan, nagngangalit si Echo at sinabing, "Sige, titingnan ko kung hanggang kailan magiging masaya si Jasper sa kanyang sarili." Nagsagawa siya ng ganitong uri ng pag-atake ng pagpapakamatay na pinipiga ang lahat ng bagay kapalit ng isang panandaliang tagumpay. Tunay na babong baboy si Jasper na walang alam. Namutla ang mukha ni Rich. Halos akala niya nabasa ni Echo ang nasa isip niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1555, 7,180 puntos. Tiningnan ni Jasper ang Dow Jones Index na bumagsak ng husto sa screen at sa wakas ay nakarelax saglit. Sa oras na ito, nagsimula ang panic selling. Ang lahat ng mga stock ay ibinebenta sa maraming dami at lahat ay bumabagsak. Sa ilalim ng pangkalahatang kalakaran na ito, walang makakapigil dito. Ang pagbaba ng Dow Jones Index ay naging isang hindi maiiwasang resulta. Napakahusay ng kapangyarihan nito na pagkatapos na masira ng Dow Jones Index ang 7,400 point defensive line, hindi man lang ito nanatili roon ng 3 segundo sa antas ng suporta na 7,300 at 7,200 puntos. Upang makapasok sa 7,400 puntos, si Jasper ay nagtrabaho ng husto para sa isang buong araw ng kalakalan at gumastos ng 10 bilyong dolyar. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan lang dalhin ni Jasper si Softwin mula sa Sunrise Land sa arena para hawakan ang mga tao ng may takot. Sa pamamagitan ng paghawak sa puso ng mga tao, napakadali niyang nakamit ang layuning ito. Makikita mula rito na ang pangkalahatang damdamin ay hari pa rin. 7,150 puntos. Nagpatuloy ang pagbaba. Lahat ng nasa trading center sa Waterhoof City, Harbor City, o Norrites City ay nagbubunyi. Sa bawat oras na ang Dow Jones Index ay bumaba ng 10 integer point, ang mga tao ay nagsisisigaw at naglalabas ng kanilang panloob na pananabik. Para silang mga tulisan na matagumpay na nakapasok sa isang pamilya at nagpabagsak sa matriarch. Ngayon, hinahangaan nila ang desperadong iyak ng matriarch at humihingi ng awa. Daan-daang dekada na ang nakalipas, ito ang paraan ng pagpapahiya ng mga patriarch ng bahay na ito sa kanilang mga ninuno mula sa Summerland. Ngayon, sa wakas ay naitaas na nila ang kanilang mga ulo. Sa masalimuot na mga mata ng hindi mabilang na mga tao sa buong mundo, ang Dow Jones Index ay parang isang tumutulo na tukor at ang mga puntos nito ay unti-unting bumababa. 6,979 na puntos. Matapos ang Dow Jones Index ay makaranas ng paulit-ulit na pakikibaka sa loob ng higit sa 10 minuto,
Sa kalaunan ay bumagsak ito mula sa isang integer point na 7,000 hanggang 6,999. Ang isang puntong agwat na ito ay nagdulot ng parang tsunami na epekto. Nasira namin ang 7,000 integer points. Ang Dow Jones ay dapat umabot sa isang trading curve ngayon. Naglakas loob akong sabihin na kahit ang Diyos mismo ay hindi ito mapipigilan. Sa sobrang pananabik at emosyon, tumalon si Jake sa computer desk at sumigaw ng malakas. Sa ibaba niya ay ang nasa sabik na tagay ng hindi mabilang na mga tao. Ipinatong ni Jasper ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at pinagmamasdan ang eksenang ito ng may halong tawa. Ang mga lalaki ay nalulumbay sa loob ng maraming araw at ngayon, kaya medyo hindi sila mapigil ngayon, novel drama. Sa huli, pagkatapos maabot ang 6,669 na puntos, ang lahat ay biglang tumigil. Ito ay hindi isang bottoming out, at hindi rin ito isang pagkaubos ng pangkalahatang kalakaran. Gayunpaman, ang 6,669 na puntos ay 741 puntos mula sa dating 71.10 puntos. Ang isang buong 10% ng halaga sa merkado ay sumangga, na nag-trigger sa trading curve. Huminto ang lahat ng kalakalan sa Dow Jones Index. Ang siksik at patuloy na nagre-refresh na stream ng data ay biglang huminto nang ang index ay umabot sa 6,669 na puntos, na parang isang pelikula ay napos. Ang lahat ng mga transaksyon ay sapilitang naantala at hindi na maaaring magpatuloy. Tapos na ang araw na ito kahit na nagbebenta ka o bumibili. Sa sandaling ito, may isang buong oras pa bago ang pagsasara. Ang pagbaba ng 741 puntos ay 10% pagbaba. Hindi ito ang pagbaba ng isang partikular na stock, ngunit ang pagsingaw ng 10% ng halaga ng buong Dow Jones. Nangangahulugan ito na $1 trilyon ng kayamanan ang pinasigla ni Jasper ngayon. Nagulat ito sa mundo. Ngayon, ang Estados Unidos ay nakaranas ng pinakamasama nitong pagbaba sa larangan ng pananalapi. Ipinapakita nito sa atin sa mga simpleng salita na ang Estados Unidos ay hindi na sagrado o hindi magagapi. Ngayon, ginamit ng lalaking iyon mula sa Summerland ang kanyang paraan upang sabihin sa mundo kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang solong tao. Ang punong pinansyal na kritiko ng The Voice of the United States, isinulat ni John Smith ang CP na ito sa kanyang blog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1556. Nang mangyari ang trading curve, isang undercurrent ang lumakas sa buong mundo. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig sa Dow Jones Index. Halos lahat sila ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkabigla at pagkabalisa. Walang inaasahan na ang pagtatapos ng ikalawang araw ng kalakalan ay matrigger ng trading curve at ang Estados Unidos ay lalayo sa kahihiyan at pagkatalo. Ang oras ng kalakalan ay natapos ng isang oras ng maaga. Ang pagbaba ng 741 puntos ay isang pagbaba ng 10% at isang hindi matiis na sakit sa anumang merkado ng seguridad sa anumang bansa sa mundo, lalo na ang Estados Unidos, ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Maaaring mabawi ang pagsingaw ng $1 trilyon, ngunit pagkatapos na mapunit ang huling imahe ng dakilang Estados Unidos, magiging mahirap itong maibalik muli. Ang hindi mabilang na malalaking peloka mula sa Federal Reserve hanggang Wall Street sa Estados Unidos ay galit na sumumpa. Maaaring wala silang gaanong pagkamakabayan, ngunit ang inaalala nila ay ang pagkawala ng kanilang sariling mga interes. Ang sektor ng pananalapi ng Estados Unidos ay tinamaan ng husto, at sino ang unang biktima? Sila. Isang tawag ang ginawa mula sa Federal Reserve, at ang nangungunang grupo ng kapital sa Wall Street ay agad na sumugod sa punong tanggapan ng Federal Reserve. Isang closed-door meeting ang ginanap kaagad pagkatapos ng trading curve. Sa sandaling ito, sa Swallow Capital. Bagamat gabi na at 2 oras na lang ay madaling araw na, bukas pa rin ang mga ilaw sa villa. Dahan-daang dinampot ng binata sa wheelchair ang isang chess piece at inilagay sa chessboard. Pagkatapos, inangat niya ang ulo niya at ngumiti sa matanda na may iniisip na tingin sa tapat ng chessboard. Mr. Nelson, natalo ka. Tumawa ang matandang tinawag na Mr. Nelson. Inamin niya ang pagkatalo at pinag-agawan ang chessboard. Tapos, sabi niya, talo na ako. Wala akong choice kundi aminin na matanda na ako. Hindi naman sa matanda ka na.
In terms of skills, we're almost on par so it's common for us to beat each other. Ang absent-minded mo kasi kaya madali akong magplano laban sa'yo. Bahagyang ngumiti ang binata sa wheelchair. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, noong 7 taong gulang ka, sinabi ng chess king na si Christopher Manning na kung nais mong gawin ito ng propesyonal, na maaari siyang manatili sa mga Brown at turuan ka ng 10 taon. Pagkaraan ng 10 taon, nangako siyang babalik sa Browns ang isang kamangha-manghang talento sa chess na hindi magiging mababa sa chess saint, Reginald McCann. Bagaman hindi ka pumayag na maging alagad niya, mayroon kang kahanga-hangang talento. Masyadong mataas ang sinabi mo tungkol sa akin noong sinabi mong pare-pareho ang kakayahan natin. Ngumiti ang binata at sinabing, maraming rules sa chess, at may 204 na squares sa isang chessboard. Para sa akin, ito ay libangan lamang para sa paglilibang at pagpapahinga. Walang mahalagang pagkakaiba sa pagitan nito at pangingisda o Scrabble. Kung gagawin ko itong trabaho ko, ididiin ko ang incidental sa fundamental. Hindi ko sinabi na ang chess ay masama, ngunit ang aking mga ambisyon ay nasa ibang lugar. Pagkatapos magsalita, tumingin ang binata sa matanda at mainit na sinabi, Mr. Nelson, may iniisip ka ba? Paanong hindi ko magagawa? Pinandilatan ng matandang lalaki ang binata at bumantong hininga, hindi inaasahan ang ginawa ng lalaking iyon sa timog. Isang bangkite ng kalakalan. Nagdulot siya ng trading curve. Tinampol ng matanda ang kanyang hita at nagmura, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng batang iyon nang gawin niya ang hakbang na ito. Hindi man lang niya inisip ang kahihinatnan. Ang nasabing trading curve ay katumbas ng paghawak sa Federal Reserve at Estados Unidos sa lupa habang sinasampal ang kanilang mga mukha. Umabot na tayo sa punto kung saan ito ay hindi na maibabalik, at ang kalikasan at kalubhaan ng sitwasyon ay tumaas ng higit sa 1 antas. Habang naglalaro kami, 4 na report ang iniabot sa akin. Maya-maya, pupunta ako sa Purple Forbidden City para magsumbong sa kanila. Hindi ba't hindi katimbang niya ang lahat ng ito? Ilang taon na siya, at gayon pa man, marami siyang nagawang kahanga-hangang mga bagay. Siya lang ang nagdulot ng mas maraming problema kaysa sa inyong 3, novel drama. Nakangiting nakinig ang binata ng hindi napuputol. Bagamat nagmumura si Mr. Nelson, na puno ng ginhawa at ngiti ang kanyang mga mata. Alam ng binata na ang biglaang ugali ni Jasper ay nakatakdang gumawa ng maraming big shots na walang tulog sa gabi, ngunit ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1557. Sa paghusga sa ekspresyon ni G. Nelson, ito ay tugon ng mga nakatataas. Pinagalitan niya si Jasper, pero nakaramdam siya ng saya sa puso niya. Para bang lumabas ang kanyang anak upang makipag-away sa bata mula sa isang lokal na pamilyang malupit at ang kanyang anak ay gumuhit ng dugo pagkatapos nilang suntukin ang masamang bata sa ilong. Kahit papagalitin niya ang kanyang anak, sa loob-loob niya ay may maipagmamalaki pa rin siya. Palagi itong nangyayari kapag pinag-aral ng mga magulang ang kanilang mga anak. Lagi silang kuripot sa papuri, ngunit hindi talaga nabawasan ang kanilang kasiyahan. Paano ipinakita ng saloobin ni G. Nelson ang tugon ng mga nakatataas? Ito ay dahil, para sa 99.99% ng mga tao sa Summerland, hawak ni G. Nelson ang isa sa pinakamataas na posisyon na naisip nila. Kaunti lamang ang mga pwesto sa sektor, ngunit pinamunuan niya ang pangunahing tungkulin sa paggawa ng desisyon ng pambansang koponan sa paggawa ng patakaran sa pananalapi. Dahil si Mr. Nelson ay magpapakita ng palabas, natuwa rin ang binata sa pakikipaglaro. Nagkunwari siyang nagulat at sinabing, malapit nang magumaga at kailangan mong pumunta sa Purple Forbidden City. Hindi ba nagpapahinga ang mga iyon? Malaking bagay ito, kaya tatawagan ka kahit tulog ka na. Ang kahalagahan ng bagay na ito ay sapat na upang matiyak ang gayong pag-uugali. Sabi ni Mr. Nelson at tumayo, anak, hanggang kailan ka magpapatuloy na manood at walang gagawin? Malalim na tanong ni Mr. Nelson. Bahagyang tumawa ang binata at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas na parang ordinaryong tao mula sa Heaven City. Kung hindi ako makapanood, sa tingin mo kaya kong pumunta at mag-perform ng show? Hindi ito ang aking tungkulin, kaya hindi ako makakapunta. Sa halip, mapapanood ko lang ang palabas ng may kapayapaan ng isip.
Napakagaling. Tumango si Mr. Nelson. Pagkatapos, naisip niya ito at sinabing, sa orihinal, maaari ka pa ring umakyat at magsabi ng ilang salita. Kung tutuusin, kung gaano kasigla ang dramang ito, mas lalong nagpapatunay na maunlad ang aming malaking pamilya. Kung hindi ka magpapakita, feeling ko may kulang. Pero ngayon, hindi na bagay, understand? Oo. Tumango ang binata at sinabing, kung gayon ay hindi ako sasali, dahil ayaw ko pa rin naman. Lahat ng tao may kanya-kanyang stage at role. Walang lugar para sa akin sa entablado na ito, kaya mas mabuti kung uupo ako sa ilalim ng entablado at gaganap bilang manunood. Hindi mo masasabi yan. Napabuntong hininga muli si Mr. Nelson. This time, hindi peke ang solemnness sa ekspresyon niya. Sinabi niya, pagkatapos gawin ng batang mula sa timog ang malaking gulo, ang sitwasyon na orihinal na malinaw ay nagiging mas nakakalito. Mataas ang posibilidad na ang Estados Unidos ay mapupunta sa desperasyon. Kung gayon, ang bagay na ito ay magiging lubhang nakakalito. Posible na ang unang pangunahing diplomatikong kaganapan sa pagitan ng silangan at kanluran sa milenyo at ika-21 siglo ay malapit nang dumating. Naging mataimtim din ang binata. Ang sabi niya, ganyan ba kay terminado ang mga nakatataas? Determinado. Natawa si Mr. Nelson at sinabing, 50 taon na lang ang nakalipas mula nang itatag ang Summerland, at ang matatag na grupo ng mga founding father ay hindi pa patay. This time, nagbago na talaga ang mukha ng binata. Maging ang mga founding fathers. Kung hindi, bakit sa tingin mo ang taong iyon mula sa timog ay maaaring maging isang kandidato? Nagustuhan lang ng founding fathers ang kanyang lakas, lalo na pagkatapos niyang magdulot ng trading curve sa stock market ng Estados Unidos. Nagtataka ako kung gaano karaming mga matatanda ang talon mula sa kama ng nursing home ng may kagalakan. Bukod doon, ilang beses na ba itong tinanong ng lolo mo sa panahong ito? 3 beses. Ngumiti ng mapait ang binata. Sa napakaraming taon, nakita mo na ba ang iyong lolo na labis na nagmamalasakit sa isang bagay? Novel drama. Mukhang napagtanto ni Mr. Nelson na masyado siyang nagsasalita. Kaya, kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, aalis na ako. Huwag hayaang marinig ng babaeng si Adele ang mga salitang ito, kung hindi, kailangan ko talaga siyang paluan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1558, umalis si Mr. Nelson. Sa kakaibang maliit na silid, dahan-daang nilinis ng baldado na si Brown ang nakakalat na chessboard pagkaalis ni Mr. Nelson. Isa-isa niyang inayos ang black and white chess piece at inilagay sa kani-kanilang slots. Habang ginagawa niya ito, mahina niyang sinabi, ano pa ang ginagawa mo sa pintuan? Huwag kang tatayo dyan kung hindi ka papasok. Kumalabog ang pinto nang mabuksan ito. Hindi nasisiyahang pumasok si Adele at galit na umupo sa tapat niya. Ang sabi niya, ikaw na punk, nag-install ka ba ng surveillance camera sa labas? Surveillance camera. Ang baldado na si Brown ay tumawa at sinabing, hindi ako ikaw. Hindi ako gaanong matapang na mag-install ng bug sa kotse ng Policy Institute. Kung walang sinabi ang pangalawang tiyuhin, naaresto ka na. Naging matigas ang mukha ni Adele, at sinabi niyang nagkasala, alam mo ang lahat. Pagkatapos mong i-install ang iyong mga bug, may mga taong nag-aalis sa kanila isa-isa pagkatapos mong umalis. Kung si Lieutenant Colonel Zangara, na humawak sa bagay na ito, ay hindi nasasakupan ng pangalawang tiyuhin at hindi kanya pinabayaan nang malaman niya ito, sa palagay mo ay maaari kang umupo dito at makipag-usap sa akin. Nilabas ni Adele ang dila at tinapik-tapik ang dibdib na parang natatakot. Pagkatapos, maingat siyang nagtanong, alam ba ni tatay? Galit na sinabi ng baldado na si Brown, mas maganda ang pakikitungo sa iyo ng pangalawang tiyuhin kaysa sa kanyang sariling anak na babae. Pilit niyang pinigilan ito, kung hindi, matagal nang alam ni Dad, novel drama. Wow, bibigyan ko siya bukas ng 2 sa pinakamagandang collectible na brandy ni Dad para pasalamatan siya ng maayos. Sumimangot ang baldado na si Brown at sinabing, okay lang kung magpakatanga ka paminsan-minsan, pero ang ganitong bagay ay napakasensitibo at bawal. Huwag mo nang gawin ito. Ngumuso si Adele, medyo na guilty at medyo hindi kumbinsido. Oo, nakakainis ka.
Gusto ko lang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa bagay na ito ngayon. Masyado kang nag-aalala tungkol sa mga gawain ni Jasper, makahulugang sabi ng baldado na si Brown. Ngumisi si Adele at sinabing, alam ko ang gusto mong sabihin, pero huwag kang mag-overthink. 2 beses ko pa lang siya nakilala. Para lang siyang Alexander the Great ngayon. Hindi naman siya may kakayahan, pero bilib lang ako sa kanya. Na-curious lang ako. Nouveau-riche na pala siya ngayon. Baka may balita na maibebenta ko sa kanya sa magandang presyo. Napangiti ang baldado na si Brown, kaya pala napuyat ka ngayong gabi at hindi natulog. Kaya maaari kang mag-eavesdrop sa siwang ng pinto. Ito ba ay upang masiyahan ang iyong pagkamausisa o upang kumita ng pera? Adele pouted and said aggrievedly, I get so angry when I talk about this. Dumating ang matandang umutot na iyon sa bahay namin at nagpadala ng grupo ng mga bodyguard para magbantay para hindi ako makapasok sa bakuran na ito. Ano ang kahulugan nito? Ito ang bahay ko. Sa kanyang katayuan, makatwirang magkaroon ng maraming bodyguard na kasama niya. Mahina na sinabi ng baldado na si Brown, huwag ka nang magsnupang sa bagay na ito. Hindi na ito biro sa pagitan ng mga anak ng tirahan at ng mga karaniwang tao. Ito ay tumaas sa antas ng pambansang patakaran, naiintindihan. Tanong ni Adele na may maningning na mga mata, ngayon lang, dinala ni Jasper ang Dow Jones sa isang trading curve. Ano ang reaksyon ng mga nakatataas dito? Naninilip ka pa, pinandilatan ng baldado na si Brown si Adele. Nang makitang inilihim ito ng baldado na si Brown, galit na sinabi ni Adele, hindi mo sasabihin sa akin. Pupuntahan ko si Lolo sa madaling araw at sasabihin ko sa kanya na ang kabayong pinalaki niya ay namatay sa pagod dahil pinilit mo itong magpalahi 3 taon na ang nakakaraan. Gulat na tumingin kay Adele ang baldado na si Brown at sinabi sa tonong hindi makapaniwala, bakit may kapatid akong katulad mo? Humalaklak si Adele, umupo sa tabi ng lumpo na si Brown at sinabing, bilasan mo, pumili ka ng ilang balita na sa tingin mo ay malalaman ko at sasabihin sa akin. Kung hindi, alam mo na sinusunod ko ang aking mga banta. Bumantong hininga ang baldado na si Brown at walang magawa. Ngayon, dinala ni Jasper ang buong stock market ng Estados Unidos sa trading curve, kaya sino sa tingin mo ang pinaka-naiinis? Agad namang sumagot si Adele, do you think I need the time to think this through? Ang Estados Unidos, syempre. Hindi pa sila nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. So ayun. Bukas ay magiging ganap na counterattack ng Estados Unidos, ito ay medyo malakas. Hindi na si Jasper ang munting sangla na minsan nilang hinamak. Dati, ang layunin nila ay makapasok sa domestic Class A shares market kung nagawa nilang sirain si Jasper, ngunit ngayon ay iba na. Ang pagsira kay Jasper ay naging pangunahing gawain nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1559. Gaano man sila magyabang at gaano kahusay ang kanilang mga pamamaraan, walang sino man ang makakalaban sa galit ng Estados Unidos sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kung tatangkain mong tanggihan ito ay panlilinlang lamang sa sarili, novel drama. Kaya, titingnan natin kung mapipigilan ni Jasper ang susunod na pag-atake. Magiging madali para sa kanya ang lahat kung mapipigilan niya ito. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat. Okay, tapos na akong magsalita tapos nakinig ka na. Lumabas ka na, magpapahinga na ako. Pinalayas ng baldado na si Brown si Adele. Mukha namang bigo si Adele, ngunit alam niyang hindi siya makukontento sa maliliit na pakinabang. Kaya naman, nababalisa siyang tumayo at nagpas siyang lumabas. Maghintay, bigla siyang pinigilan ng baldado na si Brown. Kung plano mong magbenta sa kanya ng ilang balita, sabihin sa kanya na kung gusto nilang humingi ng kaunting ekstrang sukli, ang karaniwang kapitbahay ng Summerland at Sunrise Land ay isang magandang pagpipilian, at interesado rin silang lumahok. Nagningning ang mga mata ni Adele at nagmamadaling sinabi, wow, alam kong hindi mo kayang tiisin ang kalungkutan. Malamang na iniisip mo kung paano lutisin ito nang walang pumapansin sa iyo. Sa panlabas malamig ka pero sa kaibuturan, passionate ka, ha? Lumabas ka. Ang stock market ng Estados Unidos ay umabot sa isang trading curve at ang kalakalan sa araw na iyon ay natural na natapos. Hindi alintana ang malalaking alon sa labas,
Matapos makipag-ugnayan si Jasper sa trading center ng Harbor City at Waterhoof City at magkaroon ng maliit na selebrasyon kasama si Jake at ang iba pa, lumabas siya ng gusali ng opisina habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan. Pinili pa rin niyang maglakad pauwi. Matapos maranasan ang isang araw ng matinding tensyon at pananabik, si Jasper ay ganap na napagod sa pag-iisip at pisikal. Ang ganitong uri ng pagkahapo ay hindi man lang matatengge ng malamig na hangin sa madaling araw ng taglagas. Hello, bigyan mo ako ng hotdog, 2 may ketchup at 2 wala, at isang tasa ng soy latte na natitira. Nakatayo sa harap ng isang breakfast shop na bukas na, sumigaw si Jasper mula sa harap ng umuusok na coffee machine. Tumugon ang may-ari ng tindahan at maayos na inimpake ang mga gamit bago ibinigay kay Jasper. Si Jasper ay halos walang dalang pera ngayon, kaya kadalasang nagbabayad si Julian para sa ganoong kaliit na halaga ng pera. Gayunpaman, pinuntahan ni Julian ang kanyang mga gawain ngayon at hindi sumunod kay Jasper. Nakaramdam ng hiya si Jasper habang hawak niya ang pagkain at ang latte niya. Sa panahong ito, ang isang hotdog na halos kasing laki ng palad niya ay 50 sentimos lamang habang ang isang malaking tasa ng soy latte ay 50 sentimos din sa isang tasa. Ang kabuuan ay 2.50 bucks, ngunit hindi mahanap ni Jasper ang pera matapos kalyusan ang kanyang mga bulsa. Masasabi ng may-ari ng tindahan na si Jasper ay hindi isang ordinaryong tao mula sa kanyang pagbibihis, at hindi siya mukhang pumunta dito para sa isang libreng pagkain. So, sabi niya, wala ka ngayon, di ba? Ayos lang. Maaari mong utang sa akin ang pera sa ngayon. Ganon din kung ibabalik mo sa susunod. Kahit na sinabi ito ng may-ari ng tindahan, handa siyang i-treat si Jasper sa pagkain na ito. Ayos lang. May tatawag ako para magbayad. Paano makakakain ng pagkain ito ng libre si Jasper, isang lalaking sobrang halaga? Kaya, nagpasya siyang huwag iuwi ito at umupo na lamang sa isang upuan sa tindahan. Sabay kuha niya, phone niya para tawagan si Jake o si Baz para makatulong sila sa pagbabayad kung malapit lang sila. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono sa sandaling ito. Adele. Nagulat si Jasper sa tumawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1560. Nagulat man siya, hindi naman dapat pag-usapan ang tawag ni Adele. Sinagot ni Jasper ang tawag habang nakaupo sa shop. Mr. Lane, alam kong gising ka pa. Let me guess, you must be celebrated with your team now, right? Sa telepono, maririnig ang masayahin at natural na kaakit-akit na boses ni Adele. Sa madaling salita, napakababae nito. Isang selebrasyon sa alas 5 ng umaga. Hindi na kaya ng mga dati kong buto ito. Saan ako kukuha ng ganoong enerhiya? Kinagat ni Jasper ang hotdog, ramdam ang kasiyahan sa pagtikim ng sausage sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang lahat ay matapat sa panahong ito at panahon. Hindi tulad ng mga hotdog na kinain niya noong mga sumunod pang henerasyon, na buns lang at walang karne. Walang selebrasyon, pero kung gusto mong kumain ng hotdog, pwede kitang i-treat, nasaan ka? Sa sinabi nito ni Jasper, hindi man lang niya naisip na binili niya ang mga hotdog na ito ng pautang. There was a chuckle on the other end of the phone, Adele said, parang wala akong swerte kumain ng hotdog. Nasa Swallow Capital ako ngayon. Ang pagbanggit lang ng lugar na iyon ay napataas ang kilay ni Jasper habang iniinom ang soy latte niya. Ngumiti si Jasper at sinabing, Swallow Capital. And you're calling me so early, so I presume you didn't call just to say good morning. Oo naman. Naghahanap ako ng negosyo sa iyo. Interesado sa sinabi ni Adele kay Jasper. Mula sa naunang pag-unawa, alam ni Jasper na isang uri lamang ng negosyo ang ginawa ni Adele, na hindi kailanman makakaharap ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Ang sino mang maaaring magkaroon ng akses sa ganoong bagay ay kailangang nasa nangungunang 5 posisyon sa antas ng probinsya sa kani-kanilang industriya. Ito ay katalinuhan. Ang isang piraso ng impormasyon ay ordinaryong balita lamang para sa mga hindi nangangailangan nito, ngunit ito ay magiging napakahalaga para sa mga nangangailangan nito. Ngayon, nagkataon na kailangan ni Jasper ng maraming impormasyon. Batay sa background ni Adele, hindi maliit na gawain ang kumuha ng impormasyong kailangan niya para lang maibenta ito sa kanya. Okay, magkano ito? Hindi mo ba ako tatanungin kung ano iyon?
Curious na tanong ni Adele. Dalubhasa siya sa negosyo ng katalinuhan, kaya natural, magkakaroon siya ng maraming mga lumang customer. Maliban kung ito ay isang tunay na relasyon kung saan kilala niya ang kabilang partido sa labas, hindi siya magiging prangka, novel drama. Miss Brown, nasa intelligence industry ka. Kung gusto mong makipagnegosyo sa akin, natural, ibebenta mo ako ng impormasyon. Nagpalit ka ba ng career para magbenta ng tsinelas? Biro ni Jasper. Natawa si Adele at sinabing, kapag lumipat ako sa pagbebenta ng tsinelas, ipapabili kita sa akin. Ito ay talagang isang piraso ng impormasyon, at ito ay dapat na napakahalaga sa iyo. Ayoko ng marami, 100 million. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at makahulugang sinabi, 100 million. Hindi mura ang presyong ito. Nakaupo si Jasper sa shop at kumakain ng hotdog. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang hininaan ang kanyang boses nang sagutin ang telepono, kaya malinaw na narinig ng abalang may-ari ng tindahan at ng kanyang asawa ang pangungusap na ito. Hindi napigilan ng asawa ng may-ari ng tindahan na tumawa ng malakas. Minamasa niya ang masa na nakababa ang tingga nang sinundot niya ng siko ang katabi niyang asawa. She said, "Tignan mo yung binata, mukha siyang bata, pero hindi siya mukhang ordinaryong tao base sa pananamit niya. Pero bakit parang hindi tama ang ulo niya kapag nagsasalita? Hindi man lang niya mabayaran ang pagkain, pero ang sinasabi niya ay tungkol sa negosyong 100 milyon. Ang tapat at prangka na amo ay umiling at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa negosyo ng ibang tao. Kahit na sinabi niya iyon ay nalungkot ang mga mata niya. Ang mga kabataan ngayon ay lalong hindi mapagkakatiwalaan. Hindi man lang sila nag-isip bago sila nagsinungaling. Hindi man lang niya mabayaran ang pagkain, pero 100 milyon ang sinasabi niya. Hindi ba siya nag-aalala na siya ay gagawing tanga? Siyempre, hindi alam ni Jasper na tinitingnan siya ng mag-asawa bilang isang scammer na narito upang dayin sila ng isang libreng pagkain. Tapos, narinig niya ang boses ni Adele.